Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1443-49. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Si Francis ay nagpakawala ng napakalaking alon ng Chaos Origin Tribulation Lightning Energy na umuungol patungo sa Diyos Lord Gloomhaven habang nilalamon ang lahat ng bagay sa landas nito. Gusto mo ba akong patayin? Nakita ni God Lord Gloomhaven kung ano ang intensyon ni Francis at hindi niya maiwasang mapangiti. Si Francis ay pantay-pantay sa mga tuntunin ng lakas ng pag-atake at higit na mataas sa mga tuntunin ng bilis, ngunit ang dalawang bagay na ito ay malayo sa sapat upang patayin siya. Bees. Ang katawan ni God Lord Gloomhaven ay natunaw sa hindi mabilang na mga agos ng tubig habang naghahanda siyang umiwas at mabawasan ang pinsalang ginawa sa kanya. Ngunit bago niya matapos ang prosesong ito, ang enerhiya ng isang time law ay bumaba sa kanyang katawan. Paano ito nangyari? Time law. Ngumisi ang Diyos Lord Gloomhaven. Malinaw na ginamit lang ni Francis ang pinakamataas na rank 8 time intent noon, kaya paano ito biglang naging mas mataas na antas ng time law? Ang malakas na alon ng Chaos Origin Tribulation Lightning Energy ay malapit ng tumama, kaya agad na ginamit ng Diyos Lord Gloomhaven ang kanyang Law of Water upang labanan ang enerhiya ng time law. Sa sandaling humina ang time law, natapos niya ang kanyang lihim na sining, ang kanyang katawan ay nag-transform sa hindi mabilang na mga agos ng tubig na dahan-daang nagkalat. Swoosh! Ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword Wave ay dumaan sa hindi mabilang na agos ng tubig. Gayunpaman, naiwasan ng Diyos na si Lord Gloomhaven ang nakamamatay na pinsala, at sa pamamagitan ng pag-convert ng kanyang pisikal na katawan sa isang kaluluwang katawan, kasama ang espesyal na konstitusyon ng sinaunang katawan ng kaluluwa, ay pinahintulutan siyang mabawasan ang pinsalang natanggap niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang enerhiya ng Chaos Origin Tribulation Lightning ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Bees. Pagkatapos bumalik sa kanyang orihinal na anyo, ang Diyos Lord Gloomhaven ay agad na nagsimulang tumakas. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman niya ang papalapit na panganib. Whoosh! Isang miniature na Chaos Origin Divine Sword ang bumaril sa hangin at tumago sa kanyang ulo. Ang orihinal na plano ni Francis ay gamitin ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword para pilitin ang Diyos Lord Gloomhaven na gamitin ang kanyang defensive art. Kapag nabawi na ng Diyos Lord Gloomhaven ang kanyang orihinal na anyo, gagamitin niya kaagad ang kanyang eye bloodline technique para mahuli ang Diyos Lord Gloomhaven na hindi nakabantay. God Lord Gloomhaven's face twisted in pain. Naramdaman niya na ang kanyang kaluluwa ay dinadaanan ng hindi mabilang na mga espada. Ngunit sa gitna ng malagim na panganib na ito, mabilis niyang nabawi ang kanyang katinoan. Whoosh! Whoosh! Ikinumpas niya ang dalawang kamay, na lumikha ng itim na ambon. Kasabay nito, ang Diyos Lord Gloomhaven ay naging isang itim na anino at tumakas sa malayo. Chaos Heaven Void Ring. Ginamit ni Francis ang kanyang sariling defensive skill, na lumikha ng isang singsing ng madilim at magulong silver energy sa paligid niya. Inactivate din ni Francis ang mga panlaban ng space-time robe bago tuluyang bumulusok sa madilim na ambon. Sa kanyang dalawang layer ng depensa, ligtas na nalampasan ni Francis ang ambon, at ang kanyang Chaos Heaven Void Ring ay lumakas pa sa pamamagitan ng pagsipsip ng enerhiya sa paligid. Conversion na pinagmula ng Chaos. Ipinagpatuloy niyang i-convert ang pinalakas na Chaos Heaven Void Ring sa Chaos Origin Divine Power, na ibinuhos niya sa Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Ang kanyang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ay naging mas malakas. Thwish! Sa pag-activate ng time law, si Francis ay nagtungo sa pagtugis sa Diyos Lord Gloomhaven. Hindi. Anong pamamaraan ang nililinang ng batang ito? Napakalakas at kakaiba ng kanyang divine power. Ang Diyos Lord Gloomhaven ay sa wakas ay nagsisimula ng medyo matakot. Kahanga-hanga. Sa ibaba, nakita ng mga miyembro ng upper echelon ng Giant God Hall na hinahabol ni Francis ang God Lord Gloomhaven pababa at parehong nabigla at natuwa. Ang mga miyembro ng upper echelon na walang magandang opinyon kay Francis noon ay namula sa kahihiyan. Sa kabilang dulo ng Godlord Battlefield, ang Twilight Valley ay mahigpit na nakikipagsagupaan sa Godlord Silver Ring.
Anong antas ng lakas ang naabot ng batang ito? Sumulyap si Twilight Valley sa malayo, baka sa kanyang mga mata ang pagkagulat. Swoosh swoosh. Nagliliwanag ang kalangitan habang ang mga balahibo ay nagsalubong sa mga talam, ang espasyo sa kanilang paligid ay nasa Syra. Oras na pagpapatupad. Pinutol ng Twilight Valley ang isang palad sa hangin, ang kanyang makapangyarihang time energy ay agad na naganyong isang napakalaking talam. Thwish! Ang talam ng enerhiya ng oras na ito ay tumusok sa mundo at nagpakita mismo sa harap ng Diyos na si Lord Silverwing. Napakalakas ng time energy. Naalarma si God Lord Silverwing. Napilitan siyang aminin na ang Twilight Valley ay higit na sanay sa paggamit ng time energy kaysa sa kanya. Sylvan pakopya ng Shield. Ang Diyos Lord Sylvming ay nagpalipat-lipat ng oras ng enerhiya habang di so ina-activate ang Div. Pabalik. Nagtagpo ang dalawang higanteng pakpak, perpektong pinagsama sa isang pabilog na kalasag na nagpoprotekta sa Diyos na si Lord Silverwing. Sa loob. Boom! Bang! Tumama ang time execution, ang napakalaking kapangyarihan nito na naging sanhi ng matinding panginginig ng kalasag at ibinalik ang may-ari nito ng ilang dosenang li. Damn! Bakit walang ginagawa ang Diyos Lord Stellar Aspect? Ang Diyos Lord Silverwing ay nataranta. Ang God Lord Stellar Aspect ay isang second heaven God Lord. Kahit na hindi siya sanay sa labanan, kaya pa rin niyang ibalik ang takbo ng labanang ito. Sa kabilang dulo, nag-aaway sina Wu Hing at ang Ancient Soul Hall Master. Passive na depensa ng una at mukhang hindi na makayanan. Sa pagkakataong ito, papatayin na kita ng isang beses at para sa lahat. Itinuon ng Ancient Soul Hall Master ang kanyang mga mata. Ngunit sa sandaling ito, isang masakit na nakakagat ng buto ang nagmula sa kanyang baywang, kasama ang isang nasusunog na sensasyon. Paano ito? Bakit sumiklab ang dati kong pinsala sa oras na ganito? Ang katawan ng Ancient Soul Hall Master ay nanginginig sa hindi makapaniwala. 5 milyong taon na ang nakalilipas, nakipaglaban siya sa isa pang ikalawang langit na Diyos na Panginoon, ngunit ang baywang ng kanyang kaluluwang katawan ay napinsala ng husto sa labanang iyon, na nahawahan ng maapoy na lason. Matagal na niyang pinagaling ang sugat na iyon, ngunit hindi kumpleto ang paggaling, nag-iwan ng matagal na sugat. Ngunit milyon-milyong taon na ang nakalipas mula noong huling sumiklab ang pinsalang ito. Bakit biglang sumiklab ngayon? Maaaring ito ay ang impluensya ng Scorching Underworld. Ang Ancient Soul Hall Master ay nalito. Kanina lang, naganap ang Burning Cataclysm kung saan kasumpa-sumpa ang Scorching Underworld. Hindi lang iyon. Nagdilim ang mga mata ng Ancient Soul Hall Master. Tila may dahilan ang pagsiklab ng kanyang lumang sugat. Bilang pangalawang Diyos ng langit na Panginoon, naramdaman niya na ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng tila. Sa sandaling ito, iniisip ng Ancient Soul Hall Master kung paano siya nahuli ng kalahating buwan. Nakuha ko ba ang atensyon ng isang Destiny Dao expert? Ang Ancient Soul Hall Master ay hindi maiwasang isipin ang posibilidad na ito. Ang mga eksperto ng Destiny Dao ay maaaring pumatay ng walang bakas. Sa paggamit ng Dao of Destiny, maaari nilang gabayan at maimpluwensyahan ang lahat ng bagay. Ang Ancient Soul Hall Master. Naramdaman agad ni Wu Hing na may kakaiba sa Ancient Soul Hall Master. Sa mga sumunod na sagupaan, natuklasan niya na ang Ancient Soul Hall Master ay humina at tila hindi masyadong nakatutok sa labanan. Unti-unti, naramdaman ni Wu Hing na ang lumang pinsala ng Ancient Soul Hall Master ay sumiklab, na nakakaapekto sa kanyang kakayahang lumaban. Nangangailangan ito ng matinding panggigipit kay Wu Hing. At tila ang lumang pinsala ay magkakaroon ng mas matinding epekto sa Ancient Soul Hall Master habang tumatagal ang labanan. Kaya, hanggat pinipigilan ni Wu Hing ang labanan, maaaring magkaroon pa siya ng pagkakataong manalo. Malayo sa larangan ng digmaan, ang Diyos Lord Stellar Aspect ay pinagmamasdan ng lahat ng ito na may napakapangit na pagniwi. Si Francis ay mainit sa mga takong ng Diyos na si Lord Gloomhaven at malapit na siyang pilitin sa matinding paghihirap. Ang Diyos na si Lord Silverwing ay malinaw na mas mahina kaysa sa Twilight Valley, na ginawa ang kanyang pagkatalo sa isang sandali lamang. Sa wakas, sa kanyang sorpresa, ang lumang pinsala ng Ancient Soul Hall Master ay pinili ang sandaling ito na sumiklab. Parang napipilitin ang kamay ko. Lumamlam ang mga mata ni God Lord Stellar Aspect.
Bagamat natatakot siya sa mahiwagang enerhiya ng destiny na iyon, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang makialam ngayon. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang bumuo ng mga spellang na naging sanhi ng mga malatadpol na karakter na lumutang sa hangin at nagsama-sama sa mundo. Sa di kalayuan, biglang may naramdaman si Godlord Silverwing at Twilight Valley. Okay. Natuwa si Godlord Silverwing at agad na napaatras. Ang hindi mabilang na mga gininto ang karakter ay biglang lumabas sa kawalan at nagsimulang bumuo ng isang array. Ito ay isang Heaven's Legacy Array. Napangisi si Twilight Valley habang mabilis na umatras. Ngunit huli na. Ang Golden Heaven's Legacy Array ay biglang lumikha ng ilang gintong haligi ng liwanag. Swoosh swoosh. Bagamat napakabilis ng Twilight Valley, ang hanay ay tila may malakas na paghihigpit na pumipigil sa kanyang time law. Kapla Ash. Ang dalawa sa mga gintong haligi ay tumusok sa kanang balikat at dibdib ng Twilight Valley. Ang mga bahagi ng katawan ng Twilight Valley na tinamaan ng mga haligi ng liwanag ay dahan-daang bumalik mula sa mga daloy ng umaagos na liwanag pabalik sa solidong laman. Hindi maganda. Napigilan ang aking light race bloodline. Natigilan si Twilight Valley. Ang Heaven's Legacy Array na ito na biglang lumitaw ay hindi makakasira, ngunit kapag tinamaan siya nito, maaari nitong pigilan ang kanyang bloodline energy. Swish! Unti-unting nawala ang hanay ng Heaven's Legacy Race, ngunit ang karamihan sa dugo ng light race ng Twilight Valley ay napigilan. Mamatay! Tawa ng tawa ang Diyos Lord Silverwing habang muling sumisingil sa Twilight Valley. Sa pagpigil ng kanyang bloodline ng light race, ang Twilight Valley ay naging mas mahina sa lahat ng aspeto. Silverwing Feather Strike. Ang pinakamataas na kalidad na divine artifact na mga pakpak sa likod ni Godlord Silverwing ay nanginginig, nagpaputok ng hindi mabilang na mga balahibo. Boom! Bang! Bumagsak! Sa pamamagitan ng paglalagay ng lahat ng kanyang lakas sa pagtatanggol, halos hindi napigilan ng Twilight Valley ang pag-atake. Gayunpaman, ang Twilight Valley ay agad na naging mas mahinang partido, na madaling pinigilan ng Diyos Lord Silverwing. Ang iba pang mga miyembro sa larangan ng digmaan ay lahat ay nabigla. Anong nangyayari dito? Ang mukha ng Grand Elder ay nagyelo sa gulat. Ang Twilight Valley ay orihinal na may matatag na kapangyarihan, ngunit ang hanay na iyon ay ganap na umikot sa labanan. May isa pang eksperto sa malapit. Medyo madilim ang tingin ni Wu Heng. Mula sa hitsura nito, napilitang makialam ang ekspertong ito dahil naging napakasama ng sitwasyon, ngunit wala silang plano na aktwal na magpakita ng kanilang sarili sa larangan ng digmaan. Hindi na kailangang isipin kung sino ito ay ang Heaven's Legacy Race. Sa sandaling ito, ang Twilight Valley ay lubhang nasugatan ng Diyos Lord Silverwing. Tumakbo. Ang Twilight Valley ay hindi na maaaring mag-alala tungkol sa labis. Kung nanatili siya sa lugar na ito, malamang na mamatay siya. Swish! Ang buong katawan ng Twilight Valley ay kumislap ng mahiwagang puting sinag ng liwanag, at pagkatapos ay nawala siya bilang isang misteryosong sinag sa di kalayuan. Huwag mong ituloy. Isang boses ang umalangaw-ngaw sa isip ni Godlord Silverwing. Kung hahabulin mo, malamang na matatalo ang Ancient Soul Hall. At saka, isa lang itong miyembro ng Light Race. Hindi mo na siya kailangang bigyan ng ganoong pansin. Sa ngayon, pumunta ka at harapin si Francis. Kunin mo siyang buhay. Nagpadala ang Diyos Lord Stellar Aspect ng mga bagong order. Sa sandaling ito, ang pinakamahirap na bahagi ng labanang ito na hulaan ay si Francis, at ang resulta na kanyang nakuha ay lubhang malabo. Higit pa rito, sa kabila ng pagiging kalahating hakbang na Godlord, si Francis ay nasugatan ng husto ang Godlord Gloomhaven. Dahil dito, lalo pang naging interesado si Godlord Stellar Aspect sa kanya. Bukod doon, narinig din niya na si Francis ay may pusa para sa isang alagang hayop. Bagamat hindi pa lumilitaw ang munting pasang ito na magnanakaw, nahulaan na ng Diyos Lord Stellar Aspect kung ano ito. Okay. Tumalikod si Godlord Silverwing at lumipad pabalik. Sa oras na ito, itinulak ni Francis ang Diyos Lord Gloomhaven sa desperado na sitwasyon at papatayin na sana siya. Bigla niyang naramdaman ang isang malakas na enerhiya na papalapit. Hindi maganda. Isa pang Diyos Panginoon. Naging seryoso ang mukha ni Francis.
Hindi lang iyon, si Godlord Silverwing ay isang Godlord na may bloodline na light race. Francis, mag-ingat ka. Hindi napigilan ni Wu Heng na tumawag. Kamahalan. Ang maraming sinaunang hayop sa ibaba ay labis ding nababahala. Para sa isang half-step na Godlord na matalo ang isang top-class na Godlord ay sapat ng milagro, pero paano kung dalawang Godlord ang kaharap niya? Sa harap ng hindi pa naganap na krisis na ito at hindi pa nagagawang panganib, si Francis ay kalmado na hindi kailanman. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang pamamaga ng kanyang kaliwang mata. Sa loob ng kanyang God-Eye Dimension, ang Dreamy Silver Ball ay matinding nanginginig. Ang larawan ng mata sa ball ang pilak ay halos lahat ay may kulay sa mapangarapan na kulay. Isang maliit na punto na lang ang natitira. 1444. Ang Diyos na si Lord Silverwing ay biglang namagitan sa labanan ni Francis. Nagtaglay siya ng linya ng dugo ng light race at mas malakas pa sa Grand Elder ng Giant God Hall. Para sa isang half-step na Godlord na matalo ang isang top-class na Godlord ay sapat ng milagro, pero paano kung dalawang Godlord ang kaharap niya? Sa sandaling ito, lahat ng miyembro ng Giant God Hall sa battlefield ay hindi maiwasang mag-alala tungkol kay Francis. Ngunit walang sino man sa kanila ang maaaring tumulong sa kanya. Ang mga nasa ilalim ng antas ng Diyos Panginoon ay hindi nang ahas na makilahok sa isang labanan sa antas ng Diyos na Panginoon. Para naman sa Grand Elder at Wu Heng, mayroon silang sariling malalakas na kalaban na kalabanan at hindi nila maalis ang kanilang sarili. Junior, masisisi mo lang ang sarili mo sa sobrang pagpapakitang gilas mo. Ngumisi si Godlord Silverwing habang sinusugod niya si Francis. Swoosh! Ang mga pilak na pakpak sa likod niya ay nanginginig, pinaputukan si Francis ng hindi mabilang na abnormal na manipis at matutulis na mga balahibo. Ang kapangyarihan ng isang time law ay bumaba din kay Francis, na naging sanhi ng kanyang pag-iisip at paggalaw upang maging napakabagal. Mabuti. Patayin mo siya. Ang gulanit na Diyos na si Lord Gloomhaven ay umungal sa Golek. Matapos pilitin ni Francis sa ganoong desperado na sitwasyon, kinasusuklaman niya ito hanggang sa kanyang mga buto. Ang hindi mabilang na mga balahibo ay malapit nang bumaril sa katawan ni Francis. Kaboom! Sa sandaling ito, isang napakalaking enerhiya ng time law ang lumabas mula sa katawan ni Francis. Sa isang iglap nawala ang paghihigpit sa time law sa paligid niya. Labis ding nanghina ang mga balahibo na lumalapit sa kanya. Boom! Hiss! Sa pamamagitan ng isang alon ng Chaos Origin Tribulation Lightning Sword, lahat ng manipis at matutulis na balahibo ay nawasak. Napakalakas na time law. Naiwang tulala si Godlord Silverwing. Bagamat alam niya na magagamit din ni Francis ang time law na ginamit lang ni Francis ay isang buong level na mas mataas kaysa sa time law na ginamit niya dati. Paano ito nangyari? Hindi ba niya ginamit ang buong lakas niya noon? Pakiramdam ng Diyos Lord Gloomhaven na siya ay tinamaan ng kidlat. Hanggang patayin mo muna. Matapos malutas ang pag-atake ng Diyos Lord Silverwing, lumipad si Francis sa Diyos Lord Gloomhaven. Bagamat ginamit niya ang Law of the Ancestral Artifact Fragment noon, maliit lang na bahagi nito ang ginamit niya. Ngunit ngayon, ginagamit ni Francis ang lakas ng time law ng Ancestral Artifact Fragment hanggat kaya niya. Kung hindi, mahihirapan siyang labanan ang lakas ng time law ng Diyos na si Lord Silverwing. Hindi. Naramdaman ng pagpigil ng time law, ang Diyos Lord Gloomhaven ay tumawag sa takot at gulat. Boom! Bang! Ang Diyos Lord Gloomhaven ay nagpaputok ng ilang palad ng napakaitim na tubig kay Francis. Gayunpaman, ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword sa kamay ni Francis at ang Chaos Heaven Void Ring sa paligid niya ay nagbigay daan sa kanya na malampasan ang mga pag-ataking ito ng ganap na hindi nasaktan. Junior, sa harap ko, hindi ka makakapatay ng kahit sino. Ang malamig na boses ni Godlord Silverwing ay nanggaling sa kanyang likuran. Mabilis si Francis, ngunit mas mabilis ang Godlord Silverwing. Siya ay sanay sa isang time law, at ang pinakamataas na kalidad na divine artifact sa kanyang likod ay maaari ring mapalakas ang kanyang bilis. Itong Diyos Lord Silverwing ay talagang isang problema. Lumubog ang mga mata ni Francis. Ang reputasyon ng nangungunang 10 sinaunang lahi ay hindi nabuo sa pamamagitan lamang ng pagmamayabang. Mamatay. Umungol ang Diyos Lord Silverwing.
Ang kanyang kanang pakpak ay agad na umapaw ng napakalaking lakas, at pagkatapos ay nagpaputok ito ng napakalaking pakpak ng liwanag. Whoosh! Ang napakalaking wing blade na ito ay lumipad pasulong sa hindi kapani-paniwalang bilis. Kling-klang! Inihagis ni Francis ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword at ginamit ang Chaos 7 Void Ring upang depensahan ang pag-ataking ito. Ang Diyos na si Lord Silverwing ay nalampasan ng Diyos na si Lord Gloomhaven sa halos lahat ng aspeto, at maging si Francis ay natagpuan na ang kanyang mga pag-atake ay medyo nakakapagod na harapin. Kung hindi niya papatayin ang isa sa dalawang Lord na ito, malamang dito siya mamatay. At naroon pa rin ang Heaven's Legacy race na Diyos Lord na nagtatago sa mga anino. Hayaan mo akong harapin ang batang ito. Iniistorbo mo lang siya sa malayo. Nag-message si Godlord Silverwing kay Godlord Gloomhaven. Ang kanyang layunin ay makuhang buhay si Francis, at ang pagkuha ay mas mahirap kaysa sa pagpatay. Godlord Silverwing sila ay nasaroon ng loob at ng hina sa pamamagitan ng force field sa paligid nito. Habang papalapit sila, nagkaroon ng epekto ang napakalaking kapangyarihang lumamon. Whoosh! Habang tinatamaan ng mga balahibo ang Chaos 7 Black Hole, sila ay tunay na naglaho na parang sila ay walang iba kundi mga patak ng tubig. Swoosh! Ang agos ng mga balahibo ay tila walang katapusan, ngunit sa huli, ang Chaos 7 Black Hole ay matagumpay na naharang silang lahat. Napakalakas! Tuwang-tuwa si Francis. Sa sandaling ito, dumating ang pag-atake ng Diyos Lord Gloomhaven. Patayin! Nang walang ibang salita, si Francis ay sumugod sa away. Boom! Bang! Habang nagsasalpukan ang dalawa, ang buhawi ay tinusok ng Chaos 7 Black Hole. Ang Chaos 7 Black Hole ay hindi lamang isang defensive skill, ngunit isang malakas na offensive din. Paano ito nangyari? Anong sikretong sining ito? Natigilan ng Diyos Lord Gloomhaven. Ang kanyang malakas na pag-atake ay nabusted ni Francis. Ang lihim na kasanayang ito ay napakalakas. Nagulat din si Godlord Silverwing. Bukod dito, ang lihim na sining ni Francis ay lubos ding lumalaban sa kanyang time law. Patayin! Pinapanatili pa rin ang Chaos 7 Black Hole, sinisingil ni Francis ang Godlord Gloomhaven. Thwish! Agad na nagsimulang umatras ang Diyos Lord Gloomhaven. Huwag mo nang isipin iyon. Ang mga pakpak sa likod ng Diyos na si Lord Silverwing ay pumapalpak, nagpapadala ng isang higanteng pakpak ng liwanag kay Francis. Boom! Bang! Ngunit sa sandaling ang kanyang pag-atake ay tumama sa Chaos 7 Black Hole, tumagal lamang ng ilang sandali para ito ay humina at nullipol. Lalong lumalakas ang defensive skill ng batang ito. Nagdilim ang tingin ni Godlord Silverwing. Hindi siya napigilan. Nataranta ang Diyos Lord Gloomhaven nang mas lalo siyang napaatras. Black Hole Devour. Ang Chaos 7 Black Hole sa paligid ni Francis ay biglang nagsimulang maglabas ng malakas na pagsipsip na nagdrag sa lahat ng bagay sa paligid nito. Hindi maganda. Kung magpapatuloy ang paglamon na ito, lalakas lang ang kanyang defensive skill. Ngumisi si Godlord Silverwing at nagsimulang magpakawala ng lakas ng time law para sugpuin ang lumalamon na kapangyarihan ng Chaos 7 Black Hole. Mamatay! Isang fragment ng puting salamin ang biglang lumitaw sa kamay ni Francis, ang Ancestral Artifact Fragment. Ngunit ang Chaos 7 Black Hole ay nangangahulugan na walang makakakita nito. Pagkatapos laslasin ito ng isang beses, inilagay ito ni Francis. Kaboom! Pinawi ng slash na ito ang enerhiya ng time law na pinakawala ng Diyos na si Lord Silverwing at nagtagumpay pa sa pag-urong sa kanya. Napakalakas! Enerhiya sa oras na ito. Nanginginig ang Diyos Lord Silverwing sa sobrang pagkabigla. Sa kabilang panig, hindi lamang ang Diyos Lord Gloomhaven ang naapektuhan ng pagsipsip ng Chaos 7 Black Hole, ang biglaang pag-alo ng enerhiya ng oras na ito ay naging dahilan upang siya ay biglang bumagal. Mamatay! Isang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword na nakalabas sa Chaos 7 Black Hole. Swish! Ang espada ay tumangay pababa, pinutol ng Diyos Lord Gloomhaven sa kalahati. Ang magkabilang gilid ng sugat ay pinaso na itim at hindi kapani-pani, walang mahirap pagalingin. Nakakakilig na nova. Iginuhit ni Francis ang nakapalibot na Chaos Origin Divine Power upang ilabas ang isang madilim na pilak na bituin ng magulong enerhiya. Boom! Bang!
Ang maitim na bituin na ito ay sumugod sa Diyos Lord Gloomhaven at pagkatapos ay sumabog. Ang walang hanggan na enerhiya ay sumabog palabas, na sinisira ang lahat ng nasa landas nito. Kasabay nito, isang bolt ng Chaos Origin Tribulation Lightning Energy ang bumaril sa magulong bagyong iyon. Whoosh! Ang magulong enerhiya ay naglaho, na nagpapakita na ang Diyos Lord Gloomhaven ay lubusang nawasak na walang natira. Ang Diyos Lord Gloomhaven ay napatay. Nadarama ng lahat ang lakas na dulot ng pagkamatay ng isang Diyos na Panginoon. Ito. Natigilan ng Diyos Lord Silverwing sa gulat. Hindi niya akalain na ang kanyang pagiging bahagyang naantala ay magiging sanhi ng pagkamatay ng Diyos Lord Gloomhaven ni Francis. Ito. Paano? Patay na si God Lord Gloomhaven. Ang Ancient Soulhole Master at God Lord Ghost Centipede ay may mga ekspresyon ng hindi paniniwala. Hindi ba nakipagtulungan ang Diyos Lord Gloomhaven sa Diyos Lord Silverwing para harapin si Francis? Paano kaya siya namatay? Sa kabaligtaran, habang ang mga miyembro ng Giant God Hall ay labis na natulala, sila ay nagsisigawan din sa tuwa. Hindi ka panipaniwala. Pinatay niya talaga ang Diyos Lord Gloomhaven. Hindi pa rin makapaniwala ang Grand Elder. Ito ang unang God Lord na bumagsak mula noong formal na pagsisimula ng digmaang ito, at pinatay siya ni Francis habang nalampasan ang bilang ng 2-1. Sa di kalayuan, nanlabo na ang mga mata ni God Lord Stellar Aspect. Ang batang iyon ay dapat na may kaugnayan sa pagkamatay ni Henger. Ang Diyos Lord Stellar Aspect ay bumulong sa gulat. Para kay Francis na patayin ng Diyos na si Lord Gloomhaven sa kanyang sitwasyon ay talagang walang katotohanan, at batay sa kanyang mga ulat sa katalinuhan, si Francis ay sumama kay Wu Heng sa banal na kaharian ng lahing Banayad. Bilang karagdagan, nahirapan siyang matukoy kung paano namatay si Yovan, at nahirapan din siyang tukuyin ang anumang bagay na may kaugnayan kay Francis. Dahil dito, hinala ng Diyos Lord Stellar Aspect na ang pagkamatay ni Yovan ay may kaugnayan kay Francis. Hayaan ang matandang ito na personal kang mahuli. Kumislap ang mga mata ni God Lord Stellar Aspect. Ang pag-alam kung paano namatay si Yovan ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa digmaan sa pagitan ng Giant God Hall at Ancient Soul Hall. Sa pagkakataong ito, kahit na nakuha niya ang atensyon ng Sacred Land ng Qixing Zone, kailangan niyang hulihin si Francis at alamin ang katotohanan. Whoosh! Ang Diyos Lord Stellar Aspect ay agad na lumipad pasulong, ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng mga spellang. Ang sunod-sunod na salita ng Legacy Race ng langit ay lumipad at sumanib sa nakapaligid na mundo. Sa sandaling ito, ang magkabilang panig ng digmaang ito ay nakadama ng malakas na aura. Ikalawang langit na Diyos Panginoon. Napabuntong hininga ang Grand Elder, nanginginig ang kanyang katawan. Iyon ang taong gumamit ng Heaven's Legacy Array sa Twilight Valley. Nanlalabo ang mga mata ni Wu Heng, medyo naging blanko ang kanyang isip. Halatang halata na ang taong ito ay isang Second Heaven God Lord, at isa mula sa Heaven's Legacy Race. 1445. Ang lahat sa larangan ng digmaan ay biglang nakaramdam ng malakas na aura. Iyon ang taong gumamit ng Heaven's Legacy Array sa Twilight Valley. Nanlalabo ang mga mata ni Wu Heng, medyo naging blanko ang kanyang isip. Halatang halata na ang taong ito ay isang Second Heaven God Lord, at isa mula sa Heaven's Legacy Race. Ibang Diyos Panginoon. Ang lahat ng mga miyembro ng upper echelon ng Giant God Hall ay nakaramdam ng labis na kawalan. Ang sinaunang Soul Hall ay nagsimula na sa isang Diyos na Panginoon ng higit pa, at pagkatapos ay nagpakita ang Diyos na Panginoon Silverwing, at ngayon ay isa pang mas makapangyarihang Diyos na Panginoon ang nagpakita. Handa ka na ba sa wakas na makialam? Lumuwag ang ekspresyon ni God Lord Silverwing habang nakangiti. Kahit na ang God Lord Stellar Aspect ay miyembro ng Heaven's Legacy Race at hindi sanay sa labanan, isa pa rin siyang Second Heaven God Lord. Ang agwat sa pagitan ng mga Panginoon ng Diyos ng iba't ibang langit ay napakalaki. Sa unang langit, ang mga Panginoong Diyos ay may pangunahing kaalaman sa kanilang batas. Sa ikalawang langit, naabot ng mga Panginoong Diyos ang isang maliit na pagkaunawa sa kanilang batas. Ang kapangyarihan ng isang batas sa yugto ng menor de edad na pag-unawa ay madaling supulin ang isang pangunahing batas. Wu Heng,
Tapos ka na. Buong pusong tumawa ang Ancient Soulhole Master. Dahil ang Heaven's Legacy Race God Lord Stellar Aspect ngayon ay handang magwelga, walang alinlangan na ang lahat ay tapos na. Ang isipin na ito ay magiging pangalawang langit. Medyo nakaramdam din si Francis ng kawalan, at ang kanyang kaliwang mata ay nagsimulang tumibok ng mas matindi. Sa sandaling ito, Buzz, Bees. Biglang lumabas ang mga gintong karakter mula sa paligid ng Francis, na agad na lumikha ng isang ethereal array. Hindi maganda. Ang target ay ako. Namutla si Francis. Thwish. Agad niyang inikot ang space intent at ang kanyang time law at naghanda na tumakas. Kanina, kahit ang isang godlord na tulad ng Twilight Valley ay mahigpit na napigilan ng isang array na tulad nito. Boom! Bang! Kaka-rating lang ni Francis sa gilid ng hanay nang siya ay pinalipad pabalik na parang nataman niya ang isang bakal na pader. Kasabay nito, isang malakas na suppressive energy ang bumaba. Sa loob ng hanay ng mga gintong karakter, bumagsak ang lakas ni Francis. Francis, sumunod ka sa akin. Ang Diyos na si Lord Stellar Aspect ay dahan-dahang humakbang pasulong, ang kanyang malalim at mabituing mga mata ay nakatutok kay Francis na parang gusto nilang makita ang lahat ng kanyang mga lihim. Imposible. Determinado ang mukha ni Francis. Walang magandang mangyayari sa kanya kung pupunta siya sa Heaven's Legacy Race. Haha, bagay ba kung ayaw mong sumunod? Tinuya ng Diyos Lord Silverwing. Ano ang magagawa ng kalahating hakbang na Diyos na Panginoon laban sa dalawang pangalawang Diyos na Panginoon sa langit? Kailangan kong tumakas. Ang mga mata ni Francis ay kumislap ng may determinasyon. Bees. Pinitik niya ang kanyang palad, nagsiwalat ng isang fragment na kumikislap na may malakristal na liwanag. Agad na nagsimulang kumalat ang napakalakas na enerhiya ng time law, na naging sanhi ng pagkislap ng hanay ng mga gintong karakter. Sa harap ng ganitong panganib, wala nang maitago si Francis. Iyon ay isang fragment ng ancestral artifact. Nanlaki ang mga mata ni God Lord Silverwing sa gulat. Sa wakas ay naunawaan na niya kung paano ang isang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon ay maaaring magkaroon ng lakas ng isang batas sa panahon. Sa nangyari, si Francis ay may hawak na fragment ng ancestral artifact. Ang fragment ng ancestral artifact. Natigilan din ang dalawang God Lords of Ancient Soulhole. Maging ang Ancient Soulhole Master ay gumagamit pa rin ng pinakamataas na kalidad na Divine Artifact. Kung nagtataglay siya ng sarili niyang fragment ng ancestral artifact, nagawa niyang agad na patayin si Wu Heng at malayang maghari sa lahat ng iba pang Second Heaven God Lords. Oh! Medyo nagulat din si God Lord Stellar Aspect, pero ngumiti siya. Si Francis ay nakulong na at napasuko. Pagdating ng oras, lahat ng mayroon si Francis ay magiging kanya. Break. Inactivate ni Francis ang buong kapangyarihan ng fragment ng ancestral artifact at nilaslas. Isang napakalaking puting talon ang lumitaw at lumipad pasulong. Boom! Hiss! Ang pagbangga ng puting talon ay naging sanhi ng panginginig ng buong hanay. Sa loob ng hanay, naramdaman ni Francis na humina ang pagsupil at nagamit niya ang higit na kapangyarihan. Muli. Siguradong masisira ko ang array na ito. Muling tinawag ni Francis ang enerhiya sa kanyang katawan at iwinagayway ang fragment ng ancestral artifact. Ano ang kahulugan ng mga pagkilos mo? Ang Diyos Lord Stellar Aspect ay nag-abot ng isang kamay at inagaw sa ere. Isang napakalaking kamay na gawa sa gininto ang mga karakter ang lumitaw sa hanay at humawak kay Francis. Ay hindi. Gustong umiwas ni Francis, ngunit naramdaman niyang imposible ang ganoong gawain. Boom! Hinawakan ng gininto ang kamay si Francis, naglagay ng mas malakas na selyo sa kanyang lakas. Nararamdaman ni Francis ang kanyang magagamit na lakas na patuloy na nababawasan. Kung magpapatuloy ito, tapos na ako. Habang nag-iisip si Francis, patuloy ang pagpintig ng kanyang kaliwang mata. Chaos 7 Black Hole. Ipinatawag niya ang lahat ng kapangyarihan na maaari niyang gamitin muli ang Chaos 7 Black Hole. Kaboom! Unti-unting lumabas ang Dark Divine Power sa ibabaw ng katawan ni Francis, na distort at nilalamon ang nakapalibot na enerhiya.
Ngunit ang pagkakatali ng napakalaking gininto ang kamay ay humadlang sa ganap na pagbuo ng Chaos 7 Black Hole. Bukod dito, ang silang energy ay patuloy na tumaas sa kapangyarihan, na naging sanhi ng Chaos 7 Black Hole na mas humina. Kahit na si Francis ay naging walang kakayahan na mapanatili ang Chaos 7 Black Hole. Whoosh! Naglaho ang Chaos 7 Black Hole. Sa sandaling ito, magagamit lamang ni Francis ang kapangyarihan ng isang rank 7 Ancient God. Sa mata ng pangalawang langit na Diyos na Panginoon, ang isang ranggo ng 7 sinaunang Diyos ay hindi man lang langgam. Hindi. Ganito ba magtatapos? Si Francis ay umuungal sa isip dahil sa ayaw. Thump thump. Thump thump. Ang dreamy silver ball sa God Eye Dimension ay tila naramdaman ang galit ni Francis. Lumakas ang panginginig nito, at bumuhos ang napakaraming enerhiya ng origin. Manem. Ang origin energy ng God Spiritual Eye ay hindi pa selyado. Pakiramdam ni Francis ay bigla siyang nakahawak ng lubid habang siya ay nahulog sa isang bangin. Ang God Lord Stellar Aspect ay tinataka ng kanyang divine power at soul power, ngunit ang origin energy ng kanyang God Spiritual Eye ay ganap na hindi naapektuhan. Sa kabaligtaran, ang panganib ay nagudyok sa mapangarapin na ball ang pilak upang manginig at magpakawala ng pinakamataas na enerhiya. Nasa iyo na ang lahat. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at ibinuhos ang lahat ng kanyang enerhiya sa God's Spiritual Eye, umaasang gabayan ang enerhiyang iyon sa loob ng dreamy silver ball. Nang makita si Francis na sumuko at huminto sa paggalaw, ngumiti ang Diyos Lord Stellar Aspect. Kumpiyansa siya na si Francis ay may kaugnayan sa pagkamatay ni Jovan. Hindi lang sa pagkakataong ito nahuli niya si Francis, matatalo rin ng Ancient Soul Hall ang Giant God Hall. Buzz! Bees! Ang gininto ang kamay sa paligid ni Francis ay biglang naging isang gintong harang na tumakip sa buong katawan ni Francis. Tapos na. Napapaloob sa hanay, si Francis ay hinding-hindi makakatakas. Sa sandaling binawi niya si Francis, matututunan niya ang lahat ng kanyang mga sikreto. Francis! Tumawag si Wu Heng habang naghahanda siyang subukang iligtas si Francis. Huwag mo nang isipin iyon. Natural na hindi hahayaan ng Ancient Soul Hall Master si Wu Heng at ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para pigilan siya. Sa ibaba, sina Nan Gongsheng at Kane ay galit na galit din sa pag-aalala, ngunit wala silang magagawa. Kamahalan. Ang Blood Flame Killing Race at marami pang ibang sinaunang hayop ay galit na galit, ngunit ano ang magagawa nila laban sa isang pangalawang Diyos ng langit na Panginoon? Ngunit sa sandaling ito, biglang binuksan ni Francis ang kanyang kaliwang mata. Ang kanyang mata ay agad na nagsimulang lumiwanag sa isang panaginip na kinang na umaakit sa atensyon ng buong larangan ng digmaan. Paano ito nangyari? Ang enerhiyang ito. Napatulala si God Lord Stellar Aspect. Dapat ay tinataka na niya ang lahat ng enerhiya ni Francis, na ginagawang hindi ito magagamit. Ngunit sa sandaling ito, ang enerhiya na ibinubugan ng kaliwang mata ni Francis ay nagpanginag sa puso ni God Lord Stellar Aspect sa pagkabalisa. God ay Illusory Oblivion. Sa sandaling ito, tanging ang God ay Illusory Oblivion lamang ang makakatulong kay Francis na makatakas sa kanyang suliranin. Buzz! Bees! Ang mapangarapin na ball ang pilak ay tumanggap ng matinding kalooban ni Francis at matinding kinilig, na nagpakawala ng isang malawak na alon ng origin energy. Ang kaliwang mata ni Francis ay nagsimula ring lumundag na may kahangahangang eye intent. Focus. Nagabot ng kamay si Lord Stellar Aspect at tumawag. Naglaho ang Golden Array, naiwan lamang ang Golden Barrier sa paligid ni Francis, na dahan-daang lumutang patungo sa God Lord Stellar Aspect. Biglang huminto ang Golden Barrier sa gitna ng hangin. Boom! Ang enerhiya ng Forbidden Origin ay lumabas mula sa panaginip na ball ang pilak. Ang nakasisilaw na panaginip na ambon ay sumabog mula sa kaliwang mata ni Francis, na sinamahan ng isang sinaunang enerhiya na maaaring mangibabaw sa mundo. Sa sandaling ito, hindi lang ang hadlang ang nanginginig, kundi ang buong mundo. Buzz! Bees! Ang panaginip na liwanag ay tumindi, tumago sa lahat at namamatay ito sa isang bahaghari ng mga kulay. Boom!
Ang walang katapusang panaginip na liwanag ay patuloy na bumulwak sa kaliwang mata ni Francis. Sa sandaling ito, ang imahe ng mata sa mapangarapan na bolang pilak ay ganap na kinulayan ng panaginip na kulay na iyon, at lahat ng nakikita ni Francis ay naging isang panaginip na paraiso. Biz! Boom! Nayanig ang langit at lupa. Ang mga katawan at kaluluwa ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa radius na ilang milyong li ay nanginginig sa takot. Parang nagyelo saglit ang mundo. Si Francis lang ang nakakagalaw, na para bang siya ang Diyos ng mundong ito. Whoosh! Ang gintong harang sa paligid ng katawan ni Francis ay nabasag na parang bula lamang. Flush! Ang Diyos na si Lord Stellar Aspect ay nagsuka ng dugo habang siya ay paatros. Paano ito? Ang mukha ni God Lord Stellar Aspect ay namumutla sa gulat. Ang mahiwagang enerhiya na ito ay nagpanginig sa buong mundo sa takot. Nagdusa din ito sa kanya ng matinding backlash, na lubhang napinsala sa kanyang banal na katawan at kaluluwa. Ito. Anong nangyayari? Dahil sa matinding pamamaga ng kanyang kaliwang mata, medyo malabo ang isip ni Francis. Ang kanyang God ay illusory oblivion ay hindi pa nagagamit. Halos hindi niya makita kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid at napagtanto na ito ay naging isang panaginip na tanawin. God Lord Silverwing. Nakita ni Francis na ang Diyos Lord Silverwing ay isa na ngayong maraming kulay na nanginginig sa slow motion sa harap niya. Hindi niya namamalayan na inabot niya ang isang kamay at hinawakan ang Diyos Lord Silverwing. Isang hindi nakikitang enerhiya ang nagsimulang magtipon sa paligid ng Diyos Lord Silverwing. Hindi. Nakita ng Diyos na si Lord Silverwing si Francis na naglahad ng kamay patungo sa kanya, at sa ilang kadahilanan, ang kanyang puso ay nanginig na parang nakaramdam ng isang hindi pa nagagawang panganib. Biglang, ang katawan ni God Lord Silverwing ay naging isang panaginip na ambon at pagkatapos ay naglahong parang dandelion na tinatangay ng hangin. Ito ay isang ilusyon. Nanlamig ang mukha ni Francis. Bakit biglang nawala ang Diyos Lord Silverwing? Nakikita niya siguro ang mga bagay-bagay dahil malabo ang isip niya. Ang iba ay malinaw na nakita kung ano ang nangyari. Ang light rays God Lord ay hindi maipaliwanag na naglaho. Ano? Ano ang nangyayari sa mundo? Nagulat at natakot ang Diyos Lord Ghost Centipede. Ang isang makapangyarihang Diyos na Panginoon ay nawala na lamang ng walang tula o dahilan. Paano kaya ito? Dapat na naginip sila. Ito ang tanging paliwanag para sa isang bagay na kakaiba. Ito ay imposible. Nagulat din ang Ancient Soul Master. Kahit isang pangalawang langit na Diyos na Panginoong tulad niya ay hindi makapagpaliwanag kung ano ang nangyari ngayon. Malamang na kahit ang Diyos na si Lord Silverwing ay hindi naintindihan kung ano ang nangyayari. Itong enerhiya. Isang God eye. Pero paano? Ang Diyos na si Lord Stellar Aspect ay napabulala sa gulat, at pagkatapos ay nagsimula siyang magmadaling umatras. 1446. Sa kailaliman ng isang malagaong kagubatan sa bundok. Buzz. Bees. Nasira ang hangin sa gitna ng kagubatan, dahan-daang umusbong ang isang tao mula sa loob. Ito ay isang maputing buhok na matanda na naglabas ng hindi maipaliwanag na kilos at init. Sa isang sulyap, lumilitaw na ang taong ito ay inaanod sa hangin na parang dahon sa hangin. Biglang nagmulat ng mata ang matanda. Bees. Ang mga mata na ito ay dalawang vortex ng maraming kulay na liwanag. Sa sandaling imulat ng matandang ito ang kanyang mga mata, ang kagubatan, ang lupa, at ang langit ay nanginig lahat. Nakaranas din ng ganap na pagbabago ang ugali ng matandang ito. Bigla siyang naging malawak at kahanga-hanga, ang kanyang puting buhok ay naging bahaghari ng mga kulay na sumasayaw sa hangin. Siya ay nagpakita bilang isang kataas-taasang Diyos na higit sa lahat. Ang enerhiyang ito. Isang God eye, ngunit napaka hindi pamilyar. Mahinang ungol ng matanda. Sa kanyang pag-iisip, ang buong mundo ay naging madilim at mapang-api. Ang bawat galaw at pag-iisip ng matandang ito ay maaaring magdulot ng pagbabago sa buong mundo. Pwede bang? Ang ninth God eye. Ang mga mata ng matanda ay kumislap sa matalim na liwanag.
Nagdilim ang buong mundo habang umuungol ang mga ulap at hangin. Ngunit habang ang mundo ay itinapon sa kaguluhan, ang matandang ito ay naglaho na. Bumalik sa scorching underworld, ang Diyos Lord Silverwing, na masigla at masigla ilang sandali lang ang nakalipas, ay nawala na. Kahit ang Second Heaven Godlords ay hindi makapagpaliwanag kung ano ang nangyari. Itong enerhiya. Isang God Eye. Pero paano? Ang Diyos na si Lord Stellar Aspect ay napabulala sa gulat, at pagkatapos ay nagsimula siyang magmadaling umatras. Bilang miyembro ng Heaven's Legacy Race, nagkaroon siya ng malalim na pag-unawa sa God Eyes. Sa sandaling ito, ang ipinagbabawal na enerhiya na inilabas ng kaliwang mata ni Francis ay nagparamdam sa kanya na para siyang nakatitig sa isang God Eye deity. Ngunit ang enerhiya ng God Eye na ito ay ganap na hindi katulad ng alinman sa 8 Great God Eyes. God Eye. Imposible yan. Natigilan ng Ancient Soul Hall Master. Kahit na hindi niya masyadong naiintindihan ang God Eyes ay tumagal hanggang sa kasalukuyang panahon, kaya ang Ancient Soul Hall Master ay alam na alam ng kanilang mga kapangyarihan. Gayunpaman, ang kakaibang katangian ng God Eye ni Francis ay hindi tumugma sa alinman sa 8 Great God Eyes. God Eye ba talaga? Huminga ng malalim si Wu Heng, medyo nasilaw ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, mayroon din sumarsenitong haka-haka noon, ngunit hindi siya nang ahas na maniwala na totoo iyon. Sa sandaling ito, ang lahat ay nakatutok kay Francis at sa kanyang kaliwang mata na bumubulusok ng mapang-arap na ambon. Pagpapawi sa isang Diyos na Panginoon. Paano niya ito nagawa? Saan nanggaling ang kaliwang mata niya? Nagulat ang magkabilang panig ng labanan sa ibaba. Panginoong Diyos, binabati kita sa ganap na paggising ng iyong Diyos na mata. Ang Blood Flame Killens ay lumuhad sa lupa, may paggalang na tingin sa kanilang mga mukha. Sila ay naging mga lingkod ni Francis dahil siya ang ikasyam na mata ng Diyos. Ngayong ganap na nagising ang God Eye ni Francis, mas naniwala sila sa kanya at handang mamatay para sa kanya. Panginoong Diyos, binabati kita sa ganap na paggising ng iyong Diyos na mata. Ang iba pang mga sinaunang hayop ay nagpatira pa rin sa lupa. Ang mga salita ng mga sinaunang hayop na ito ay natigilan sa lahat ng naruroon. Panginoong Diyos. Mata ng Diyos. Oo, ang mga may hawak ng 8 Great God Eyes sa Fan Universe ay kilala ng mga tao bilang mga Diyos. Ngunit ang God Eye ni Francis ay hindi isa sa 8 Great God Eyes. Pwede bang? Ang 9th God Eye. Tinitigan ni God Lord Stellar Aspect si Francis, hindi mapatahimik ang kanyang isip. Ang kaisipang ito ay lumitaw din sa isipan ng lahat ng iba pang mga tao. Ang ikasyam na mata ng Diyos. Ang 9th God Eye ay nagising, ngunit anong uri ng kapangyarihan mayroon ito? Walang tiwala ang Diyos Lord Stellar Aspect. Ang bawat mata ng Diyos ay isang hari ng Diyos ng Fan Universe at nagtataglay ng mga kakayahan na lumalaban sa langit. Bilang karagdagan, walang mga tala o impormasyon tungkol sa 9th God Eye na ito. Ito ay ganap na hindi kilala. Ang hindi alam ay palaging magpapatakot sa mga tao at hindi handang kumilos ng padalos-dalos. Retreat for now. Sa pagmulat ng God Eye ng batang ito, hindi siya madaling harapin, ngunit hindi siya makakatakas magpakailanman. Agad na nagpa siya si God Lord Stellar Aspect. Nauna na siyang gumamit ng array para igapos si Francis, ngunit nang magising ang God Eye, ang God Lord Stellar Aspect ay dumanas ng napakalaking backlash. Dahil dito, medyo natakot si God Lord Stellar Aspect sa God Eye ni Francis. Paano niya posibleng ipagsapalaran ang kanyang buhay sa panahong tulad nito at labanan ang kamakailang nagising na 9th God Eye? Swish! Inilabas ng Diyos Lord Stellar Aspect ang isang pabilog na plato ng kulay abong metal. Sa sandaling umupo siya sa plato na ito, isang array ang nag-activate na nagpoprotekta sa kanya. Swish! Nakaupo sa espesyal na tool sa paglipad na ito, ang God Lord Stellar Aspect ay agad na nawala. Ang nag-iisang tao sa Giant God Hall side na may kakayahang pigilan ang God Lord Stellar Aspect, si Francis, ay lumitaw na medyo nataranta at hindi matatag. Hindi maganda. Kahit ang Diyos Lord Stellar Aspect ay tumakbo na. Napangiwi ang Ancient Soul Hall Master.
Parehong pinatay ni Francis ang Godlord Gloomhaven at Godlord Silverwing, at ngayon, ang Godlord Stellar Aspect ay tumakas. Ang tanging natitira sa Godlord sa gilid ng Ancient Soul Hall ay siya at ang Godlord Ghost Centipede. Samantala, ang Giant God Hall ay si Wuheng, ang Grand Elder, at ang bawal na pag-iral na walang sino man ang nang-ahas na guluhin, si Francis. Maaari ba talaga niyang taglayin ang Ninth God Eye? Ang Ancient Soul Hall Master ay napaungol sa gulat. Sa orihinal, ang tagumpay ng Ancient Soul Hall sa digmaang ito ay tiyak, ngunit si Francis ay nag-iisang binago ang lahat ng ito. Ang Ninth God Eye. Ang sinaunang Desolate Realm of Gods ay may isa pang Diyos. Godlord Ghost Centipede ungol sa gulat. Salungat na pag-atake. Agad na tumawag si Wuheng. Bigyan ng matinding suntok ang Ancient Soul Hall. Sa wakas ay nag-react ang Grand Elder sa nangyayari. Nang wala na ang Godlord Stellar Aspect, ang kapalaran ng Ancient Soul Hall ay seliado na. Ngayon na ang perpektong oras para gumanti laban sa kanila. Patayin. Sa ibaba, ang lahat ng miyembro ng Giant God Hall ay umungal habang galit na galit silang sumugod. Umalis. Ang Ancient Soul Hall Master ay nagbigay ng utos para sa isang buong retreat. Samantala, ang lahat ay nanatiling malayo hanggat maaari kay Francis. Yung mata ko. Anong problema nito? Pakiramdam pa rin ng kaliwang mata ni Francis ay sasabog na ito. Sa loob ng God Eye Dimension, ang mapangarapin na ball ang pilak ay sumara, ang imahe ng mata sa ibabaw nito ay sumasabog na may nakasisilaw na panaginip na liwanag. Tahimik ding umuusbong ang buong silver ball, nagiging mas maliwanag at mas transparent. Buzz. Bees. Lahat ng bagay sa loob ng isang tiyak na distansya sa paligid ni Francis ay natatakpan ng maraming kulay na liwanag na pumipihit at nagdistort kasabay ng mga pagbabago ng kanyang kaliwang mata. Siguro katulad lang ito noong nakaraan, at magiging mas mabuti kung gagamit ako ng ilang origin energy, bulong ni Francis habang nagpupumiglas siya sa discomfort. Bumalik sa banal na kaharian ng Light Race, ang bloodline ng Ancient Race ang nag-udyok sa kanyang God Spiritual ay na mag-evolve. Hilong-hilo siya at sobrang sakit ng ulo noon na wala siyang magawa. Pagkatapos lamang niyang ilabas ang kanyang origin energy sa pamamagitan ng kanyang God ay illusory oblivion na sa wakas ay bumalik siya sa normal. Whoosh! Itinaas ni Francis ang kanyang ulo at tumingin sa hukbo ng Ancient Soul Hall. Ang hukbo ng Ancient Soul Hall ay umatras na sa ngayon, kasama ang dalawang Lord sa likuran. Saan ka pupunta? Tumawag si Francis. Boom! Isang malawak na daloy ng ipinagbabawal na origin energy ang sumabog mula sa kanyang kaliwang mata patungo sa hukbo ng Ancient Soul Hall. Ang kaliwang mata ni Francis ay nasa matinding sakit sa oras na ito, at hindi siya gumamit ng anumang uri ng eye bloodline technique. Nanginginig ang kanyang katawan, paimpol niyang iwinagayway ang kanyang kamay. Ang Godlord Ghost Centipede ng Ancient Soul Hall ay agad na na-freeze sa lugar ng isang alon ng misteryosong enerhiya. Whoosh! Ilang sandali pa, siya ay naging parang bula na may nabunggo at basta na lang lumabas. Ang tanawing ito ay naging sanhi ng panginginig ng kalapit na Ancient Soul Hall Master, ang kanyang puso ay halos tumalon palabas sa kanyang dibdib. Maaaring hindi siya naniniwala na si Francis ay pinunasan lamang ang Diyos na si Lord Silverwing noon, ngunit ngayon, naniwala siya dito ng walang pag-aalinlangan. Anong nangyayari? Kahit isang God Eye ay hindi dapat magawa ito. Ang Ancient Soul Hall Master ay labis na natakot kaya ang kanyang mga salita ay naging medyo hindi magkatugma. Ang iba pang miyembro ng Ancient Soul Hall ay labis na natakot kaya ang kanilang tapang ay lubos na nabasag. Isa pang Diyos Panginoon ang hindi maipaliwanag na naglaho. Heavens! Ano lang ang nangyayari? Ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay nataranta at tumakas na may pag-aalala lamang para sa kanilang sariling buhay. Ang tanawing ito ay hindi lamang nabigla sa hukbo ng Ancient Soul Hall. Nagulat din ang mga miyembro ng Giant God Hall. What in the world happened? Siya ba talaga ang may Ninth God Eye? Blanke sa pagkabigla ang isip ng sinaunang Diyos Giant Devil. At si Francis ay mukhang nataranta at nalilito na baka hindi niya sinasadyang mapunasan din ang isa sa kanila. Mukhang mas maganda ito.
Sa hangin, medyo kumalma si Francis. Unti-unting naglalaho ang pamamaga ng kanyang kaliwang mata, ngunit napalitan iyon ng pagod at pagod. Kanina lang. Napatay ko ba ang Godlord Ghost Centipede? Ungol ni Francis. Ang kanyang paningin ay puno ng isang nakasisilaw na hanay ng mga kulay, isang bagay na mangyayari lamang sa mga panaginip. Sa unang pagkakataon, nang mawala ang Diyos Lord Silverwing, naisip ni Francis na nananaginip siya. Ngunit matapos mawala ang Godlord Ghost Centipede, nagsimulang pagdudahan ni Francis ang conclusion na ito. Unti-unting humupa ang sakit sa kaliwang mata niya, at bumalik sa dati ang nakakasilaw na mundo. Ang lahat ng nauna sa kanya ay talagang nangyari. Ang Diyos Lord Ghost Centipede ay talagang naglaho. Itong pamilyar. Aura. Biglang naramdaman ni Francis ang isang napaka-pamilyar na enerhiya at lumingon upang tumingin gamit ang kanyang kaliwang mata. Ang kanyang tingin ay tumago sa mga layer ng nagninangas na ambon hanggang sa pinakadulo ng scorching underworld, kung saan nakatayo ang isang puting damit. Siya ay nakadamit ng puti, nagtataglay ng mukha ng kalmado, ethereal, at walang kapantay na kagandahan, at ang kanyang mapuputing mga mata ay tila nakikita ang lahat ng bagay sa mundo. Sa pamamagitan lamang ng pagtayo roon, nagbigay siya ng hindi maarak at hindi tunay na sensasyon. Whoosh! Itong babaeng nakaputing damit ay biglang tumalikod at naglaho. Hindi. Siya. Walang kamalay-malay na inabot ni Francis ang isang kamay na parang gustong tumawag. Dahil ang mukha na iyon ay napakahawig ng mukha ng isang tao sa kanyang mga alaala. Ngunit ito ay imposible. Paanong ang taong iyon ay kapareho ng mula sa kanyang mga alaala? Hindi. Inaantok na ako. Gustong ituloy ni Francis, ngunit halos hindi niya maibuka ang kaliwang mata. Sunod-sunod na alon ng pagod ang umatake sa kanya, na nag-uubos ng lakas. Sa di kalayuan, nagpatuloy ang labanan. Ang Ancient Soul Hall ay dumanas ng malaking pagkatalo. Sa tatlong Godlords of Ancient Soul Hall, tanging ang Second Heaven Hall Master ang natitira, at siya ay tinugis ni Wu Heng at ng Grand Elder sa napakatagal na panahon. Ang iba pang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay matagal nang nakakalat sa apat na hangin sa ganap na pagkagulo. Kuya Wu Heng, may usapan pa ako at aalis muna ako. Kinuha ni Francis ang message token mula sa Giant God Hall. Thwish! Si Francis ay mabilis na umalis, ang kanyang katawan ay umuugoy sa hangin. Ang kakaibang aktibidad mula sa kanyang kaliwang mata ay lumikha ng malaking kaguluhan at maaaring naalarma ang tunay na kapangyarihan ng kaharian na ito. At siya ay hindi kapani-paniwalang inaantok. Sa panahong tulad nito, pinakamahusay na lumayo sa lugar na ito hanggat maaari. Matapos lumipad ng isang araw, narating niya ang isang malawak na karagatan. Maraming itim na figure ang maaaring makita paminsan-minsan sa loob na naglalabas ng mabisyo at masamang aura. Splash! Agad na bumagsak si Francis sa dagat. Ang nakakatakot na enerhiya ng kanyang God Eye ay naging sanhi ng pag-alis ng lahat ng mga Yao God at mga sinaunang hayop, ang kanilang mga kaluluwa ay nanginginig sa takot. Samantala, lumubog ang katawan ni Francis, dala ng agos. Unti-unti, ang isip ni Francis ay ganap na nasakop ng kanyang pagkapagod, at siya ay nakatulog ng mahimbing. Si Quincy ba talaga ang taong iyon? Ungol ng kalahating tulog na si Francis. Oo. Ang babaeng nakaputi na nakita niya pagkatapos mamulat ang kanyang God Eye ay tunay na katulad ni Quincy, lahat maliban sa kanyang mga mata. Ngiyaw! Ang maliit na pasang magnanakaw ay lumabas mula sa interspatial na dimensyon at pumunta sa gilid ni Francis. Ang mga mata nito ay parang mga itim na hiyas na paminsan-minsan ay kumikislap ng pilak. Lumipas ang maraming araw habang patuloy sila sa pag-anod. Ang maliit na pasang magnanakaw ay humikab at naghanda na bumalik sa interspatial na dimensyon upang matulog. Ngunit pagkatapos nitong humikab, tumingin ito sa paligid at walang nakitang palatandaan ni Francis. Dahil dito ang munting pasang magnanakaw ay natulala at nalilito kung ano ang gagawin. 1447. Sa scorching underworld, pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng dalawang 5-star na paksayon, ang kapaligiran ay naging mas mapanganib at kasuklam-suklam.
Isang araw. Swish! Isang elder na may marangal at solemne na mukha ang biglang lumitaw sa ibabaw ng scorching underworld, ang kanyang 5 kulay na buhok ay lumipad sa hangin. Sa sandaling lumitaw ang matanda, ang makamandag na ambon sa ibaba ay tila lumundag na tila yumuyuko sa matanda. Walang isang tao. Ang divine sense ng matanda ay sumasaklaw sa buong scorching underworld, ngunit wala siyang naramdaman. Bees! Isang napakalakas na divine sense ang lumabas mula sa katawan ng matanda at nilamon ang lahat ng nasa paligid niya. Habang ang divine sense ng matanda ay sumasaklaw sa mundo, ang mundo ay nagsimulang tumugon sa uri. Nasaklo ng may divine sense ang higit sa kalahati ng Qixing Zone, ngunit wala pa ring palatandaan ng Ninth God Eye. Napabuntong hininga ang matanda. Ang kanyang katawan ay unti-unting naging transparent at saka tuluyang naglaho sa mundo. Makalipas ang 10 araw, biglang dumating ang isang itim na figure. Ang kanyang mga mata ay naglabas ng enerhiya ng kamatayan na pinigilan maging ang makamandag na ambon ng nakakapasong underworld. Late na ba ako dumating? Nagdilim ang tingin ni God Lord Heavenly Solitude. Umalis siya nang marinig niyang narito si Francis, ngunit sa huli na siya. Gusto kong makita kung saan ka maaaring magtago. Malamig na bamantong hininga ang God Lord Heavenly Solitude habang siya ay umatras at ipinagpatuloy ang kanyang paghahanap sa landas ni Francis. Samantala, habang paalis na ang God Lord Heavenly Solitude sa scorching underworld, nalaman ng lahat ng Qixing Zone ang digmaan sa pagitan ng 2 5-star na paksayon. Ang Ancient Soul Hall ay dumanas ng malaking pagkatalo, at sa 4 na God Lords nito, tanging ang Ancient Soul Hall Master ang nakatakas, ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat. Para sa iba pang miyembro ng Ancient Soul Hall, nakakalat sila sa 4 na hangin. Ang Giant God Hall ay maayos na nasakop ang dating teritoryo ng Ancient Soul Hall. Ang Giant God Race ay muling lumitaw upang kontrolin ang dating paksayon nito. Ang karamihan ng mga paksayon ay walang anumang pagtutol at nagbunga. Nagsimula na rin kumalat ang balita tungkol sa Ninth God Eye, ngunit itinuring ng mga ordinaryong tao ang balitang ito bilang kumpletong kalokohan. Ang Ninth God Eye ay isang mito. Sino ang maniniwala sa ganoong bagay maliban kung nakita nila ito ng sarili nilang mga mata o may matibay na ebidensya? Ngunit mayroon pa ring ilang mga dakilang kapangyarihan na dumating sa Qixing Zone upang hanapin ang Ninth God Eye na saglit na lumitaw. Ang natutulog na si Francis ay nananaginip. Sa kanyang panaginip, bumalik siya sa Continent Zone. Unti-unti, nakarating siya sa dagat ng Nanlin, ang lumulutang na pangarap na banal na lupain, at sa wakas, ang Sky Queen Zone. Si Quincy ba talaga ang taong iyon? Naabot ni Francis ang Sky Queen Zone. Ang lugar na ito ay tila isang dreamscape, at ang kalapit na Sky Sacred Queen Palace ay napakaganda ring pagmasdan. Bees! Biglang nanginig si Francis, at lahat ng magulong pagbaluktot bago nawala ang kanyang mga mata. Gising na ako. Gaano ako katagal nakatulog? Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata. Kung tama ang pagkakaalala niya, ang pagmulat ng kanyang God Eye ay naging dahilan ng kanyang pagkakatulog, at ngayon, gising na siya. Ang una niyang reaksyon ay ang pagmasdan ng paligid. May hindi tama. Nanlamig ang ekspresyon ni Francis. Ang mundo ay natatakpan ng madilim na fog, ang Yuan Qi ay napakanipis, at ang espasyo mismo ay hindi kapani-pani walang marupok. Nasaan ito? Ginamit ni Francis ang kanyang kaliwang mata upang pagmasdan ang kanyang paligid. Sa di kalayuan ay isang isla na umuunlad sa buhay. Sa isang sulyap, ito ay tila isang sinaunang Qin, at mahina niyang nakikita ang magagandang bundok at ilog. Ang islang ito ay nagbigay kay Francis ng napakapayapa at matalik na pakiramdam. Ito ang Sky Queen Zone. Nanginig ang kaluluwa ni Francis at namutla ang kanyang mukha. Dapat ay nakatulog siya sa karagatan ng Qixing Zone, ngunit sa paggising, nasa Sky Queen Zone siya ng Nanlinsin ng Continent Zone. Nangangarap. Nanaginip siguro ako. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at pinunasan ito ng malakas. Matapos magising ang mata ng Diyos, talagang nakaramdam ng pagkalito si Francis. Nakakita siya ng ilang mga kalokohang eksena na tila nananaginip.
At ngayon, napunta siya malapit sa Sky Queen Zone. Ito ay dapat na isang panaginip. Muli, binuksan ni Francis ang kanyang mga mata. Ngunit walang nagbago. Nasa Sky Queen Zone pa rin siya. Ito. Anong nangyayari dito? Pakiramdam ni Francis ay parang nag-short circuit ang kanyang isip. Paano siya napunta sa Continent Zone pagkatapos magising? May nagpadala ba sa kanya dito habang natutulog siya? Bagamat hindi niya naintindihan at nalaman niyang lahat ito ay walang katotohanan, hindi ipinagpatuloy ni Francis ang tanong na ito. Kung talagang bumalik siya, ayos lang din. Kung tutuusin, noon pa man ay pinaplano na niyang bumalik para bumisita. At kung panaginip man ang lahat ng ito, ayos lang din. Ituturing na lang niya ito bilang totoo at ilulubog ang sarili sa karanasan. Sa pag-inspection sa kanyang interspatial na dimensyon, natuklasan niya na ang Black Destruction Dragon at ang kanyang mga clone ay naruroon lahat, ngunit ang maliit na paws ang magnanakaw ay nawala. Ang Sky Queen Zone. Ang Sky Sacred Queen Palace. Nakatuon ang kaliwang mata ni Francis sa isang hindi makamundong hardin sa loob ng Sky Queen Zone. Nakatayo ang mga pavilion mula sa lugar na ito, na itinayo sa isang sinaunang at simpleng estilo, at maririnig ng isa ang mahinang tunog ng mga queen na nagmumula sa loob. Swish! Nag-flash ang katawan ni Francis, at pagkatapos ay nagpakita siya sa labas mismo ng Sky Sacred Queen Palace. Palihim siyang pumasok sa ipinagbabawal na lupain ng Sky Sacred Queen Palace. Ito ay isang kailaliman na nababalot ng fog na walang anumang bagay. Medyo nag-iisa dito. Wala dito. Ang mga mata ni Francis ay kumislap habang siya ay bumubulong. Logically speaking, ang Fanlun Ancient Sound Palace ay dapat nasa loob pa rin ng Sky Sacred Queen Palace ng Forbidden Ground, at si Quincy ay nasa loob ng palasyong ito. Pero ngayon, wala na. Hindi kaya panaginip ang lahat ng ito. Kung gayon, saan nagpunta si Quincy at ang Fanlun Ancient Sound Palace? Itinaas ni Francis ang kanyang ulo, pagkalito sa kanyang isipan. Isang imahe ang bumungad sa kanyang isipan ng babaeng nakaputi na nakita niya sa scorching underworld. Marahil totoo ang lahat, at talagang nakabalik na ako sa Continent Zone. Nagningning ang mga mata ni Francis. Sigurado na siya ngayon na ang babaeng nakita niya sa scorching underworld ay si Quincy. Ipapaliwanag din nito ang kawalan ng Fanlun Ancient Sound Palace at Quincy mula sa ipinagbabawal na lupain ng Sky Sacred Queen Palace. Bumalik muna tayo sa Azure Flower Continent. Bulong ni Francis habang naghahanda na siyang umalis. Nasagot na ang mga tanong sa isip niya. Ngunit sa sandaling ito, sino ang pumupunta doon? Nangangahas na pumasok sa ipinagbabawal na lupain ng Sky Sacred Queen Palace. Isang galit na boses ang nagmula sa kanyang likuran. Matagal nang hindi nagkita, Lacey. Sabi ni Francis bago tumalikod. Isang babae ang nakatayo sa malapit na hamog, nakasuot ng puting damit na puti at itim na buhok na nalaglag sa lupa. Nagbigay siya ng matikas at transcendent na hangin, tulad ng isang klasikal na diwata na walang kamatayan mula sa isang pagpipinta. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang isa sa mga head disciples ng Sky Sacred Queen Palace at ang unang nakatagpo ni Francis pagdating sa Sky Queen Zone, si Lacey. Ito ay, ikaw. Ang galit na mukha ni Lacey ay agad na namula sa gulat, ang kanyang mga kamay na jade ay nakatikip sa kanyang bibig. Oo, ang taong nauna sa kanya ay walang iba kundi ang figurang iyon na laging lumalabas sa kanyang isipan. Whoosh! Whoosh! Marami pang figure ang dumating sa oras na ito. Sino ito? Mapangahas na pumasok sa ipinagbabawal na lupain ng Sky Sacred Queen Palace. Ang Great Origin Core at King Upper Echelon na mga miyembro ng Sky Sacred Queen Palace ay sumigaw kay Francis. Ngunit sa sandaling ito, ang kanilang Panginoon sa palasyo na si Lacey ay biglang lumipad pasulong, nakatitig kay Francis gamit ang kanyang maaliwalas na mga mata. Ikaw ba talaga? Pumunta ka na naman dito. Itinulak ni Lacey ang kanyang matikas at marangal na mukha laban kay Francis, ang kanyang mga mata ay nanginginig sa emosyon. Palasyo. Guru. Anong nangyayari dito? Ang mga miyembro ng upper echelon ng Sky Sacred Queen Palace ay nabigla.
Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang kanilang Panginoon sa palasyo na napakalapit sa isang kakaibang lalaki at mukhang walang isip. Si Lacey ang numero 1 kagandahan ng Sky Sacred Queen Palace at ang Palace Master ng Sky Sacred Queen Palace. Siya ay isang emperador at isang diyosa na pinangarap ng hindi mabilang na mga lalaki. Madalas may mga gwapong eksperto na naglakbay sa malalayong distansya upang ipahayag ang kanilang pagmamahal kay Lacey. Sino ang nangahas na manghimasok sa ipinagbabawal na lupang ito? Isang lalaking violet ang buhok, kumikinang ang mga mata sa inggit, agad na sumigaw. Ang makita ang kanyang diyosa na tumingin sa isang kakaibang lalaki na may ganoong ekspresyon ay tiyak na hindi na puno ng kagalakan ang kanyang puso. Boom! Ang malakas na enerhiya ng isang hari ay lumabas sa kanyang katawan, na nagwawali sa nakapaligid na ambon. Itikom mo ang iyong bibig. Agad na tumahol si Lacey. Ang mundo ay umiling at yumanig nang ang enerhiya ng haring iyon ay nagkalat. Tumpak talon. Isang patak ng dugo ang lumabas sa sulok ng labi ng lalaking may kulay violet na buhok. Napaatras siya, gulat na gulat ang mukha at hindi gumagalaw ang bibig. Sa sandaling ito, dahan-daang lumabas ang isang marangal at matikas na matandang babae. Grand Elder. Tumawag ang mga nakapaligid na miyembro ng upper echelon. Siya. Francis. Ang marangal na babae ay orihinal na walang emosyon na ekspresyon, ngunit nang makita niya si Francis, ang kanyang katawan ay nanginginig habang siya ay nabigla sa gulat. Old Palace Master. Tumingin si Francis sa dating Palace Master of Sky Sacred Queen Palace at tumango. Ang Panginoon ng palasyo na ito ay kasama niyang nakipaglaban sa emperador ng kamatayan. Francis. Ang iba ay hindi napigil ang bumulong sa pangalang ito. Nakita ng ilan sa kanila na medyo pamilyar ito. Pagkatapos ng lahat, ilang beses nang nakapunta si Francis sa Sky Sacred Queen Palace, at ilang beses na rin siyang nakipagkita sa kanya. Ngunit mula nang pumasok si Francis sa Ancient Desolate Realm of Gods, medyo nagbago ang kanyang kilos at hitsura. Sa isang tahimik at magandang silid. Ang Fanlon Ancient Sound Palace. 50 ilang taon na ang nakalilipas, bigla na lang itong nawala. Sinabi ni Lacey pagkatapos ng isang panahon ng paggunita. Noong panahong iyon, ang Fanlon Ancient Sound Palace ay biglang lumutang sa hangin at pagkatapos ay nagsimulang dahan-daang naglaho. Naalarma nito ang lahat ng tao sa Sky Sacred Queen Palace. Aalis ako ngayon. Matapos malaman ang nangyari, naghanda si Francis na umalis. Swish! Naglaho ang katawan ni Francis sa silid. Naiwang tulala si Lacey. Kahit isang Void God Realm Emperor na tulad niya ay hindi nakakita kung paano nawala si Francis. Wala na siya. Ibinaba ni Lacey ang kanyang ulo, ang lungkot sa kanyang mukha. Ha! Lacey, ikaw at siya ay hindi kabilang sa iisang mundo. Malungkot na bumantong hininga ang matandang pinuno ng palasyo bago tumalikod at umalis. Swish! Isang figure ang kumurap sa malawak na dagat ng hamog. Tinataka ni Francis ang kanyang cultivation sa Continent Zone upang maiwasan ang anumang pagtagas ng kanyang enerhiya na magdulot ng kapahamakan sa dimensyong ito. Pagkatapos umalis sa Sky Sacred Queen Palace, sinadyang pumili si Francis ng landas kung saan makikita niya ang mga matandang kakilala tulad ni Emperor Zemo at ng Eternally Sealed Palace Lord. Ginugol ni Francis ang natitirang oras sa pagsasaliksik sa kanyang kaliwang mata. Mula nang mag-evolve ang kanyang kaliwang mata, nagbigay ito kay Francis ng kakaibang pakiramdam. Iniisip pa niya na may kaugnayan sa kaliwang mata ang biglaang pagdating niya sa Continent Zone. Ang ikasyam na mata ng Diyos, ha? Naramdaman ni Francis ang kanyang nagbagong God Spiritual Eye. Nakita na niya ang projection ng Space-Time God, kaya sigurado siyang naabot na ng kanyang God Spiritual Eye ang God Eye level. Sa loob ng God Eye Dimension, ang dreamy silver ball ay naging sparkling at transparent, isang nakasisilaw na crystal sphere. At sa loob ng kristal na globo na ito ay isang panaginip. Para bang ang kristal na globo na ito ay naglalaman ng lahat ng mga kulay sa mundo. Sa kristal na globo, ang mapangarapin na mata ay nagpalabas ng isang nakasisilaw na liwanag. Pagkalipas ng ilang araw, malapit sa Asher Islands Zone, Asher Flower Continent.
Swish! Isang figure ang biglang lumitaw sa Azure Flower Continent. 1448. Ang Azure Flower Continent, ang Northern Continent, ang Canopy Great Country. Ang figure ng isang batang pilak na buhok ay kumikislap sa hangin, ang kanyang tingin sa paligid ay may nostalgic na tingin. Walang gaanong nagbago, ungol ni Francis. Ang Canopy Great Country ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ng Iron Blood Religion. Siya ay orihinal na nagpaplano na hanapin si Timur upang maalala nila ang mga lumang panahon, ngunit wala si Timur, at wala ring palatandaan ng Patriarch Hong. Sa pagdaan niya sa Six Warlock Divine Tower, huminto si Francis ng ilang sandali. Ang Six Warlock Divine Tower ay kilala sa buong Azure Flower Continent. Ang lahat ng ito ay dahil sa pantas na dating nanirahan doon. Kahit na wala na ang Sage, nanatili ang Tore, na naging isang maalamat na sinaunang gusali ng Canopy Great Country. Maaaring ang Sage ay miyembro din ng Heaven's Legacy Race. Hindi mapigilan ni Francis na maalala na ang malaking tamad na pusa sa tabi ng Six Warlock Divine Sage ay isa ring Heaven's Legacy Cat. Nakita na rin niya ang malaking tamad na pusa sa loob ng banal na kaharian ng Light Race. Dahil iyon ang nangyari, ang Six Warlock Divine Sage ay kailangang nasa Ancient Desolate Realm of Gods din. Nanginginig ang isip ni Francis. Sa Ancient Desolate Realm of Gods, pinatay niya si Jovan, na nagtataglay ng bloodline ng sinaunang lahi at miyembro din ng Heaven's Legacy Race. Bilang karagdagan, nasaktan din niya ang Godlord Stellar aspect ng Heaven's Legacy Race. Maaaring sabihin ng isa na lubos niyang nasaktan ang Heaven's Legacy Race. Kung ang Six Warlock Divine Sage ay miyembro din ng Heaven's Legacy Race, hindi ba sila magiging mga kaaway sa hinaharap? Kung miyembro siya ng Heaven's Legacy Race, bakit siya pumunta mula sa Ancient Desolate Realm of Gods patungo sa isang lugar na tulad nito? Ang Heaven's Legacy Race ay ang ikatlong ranggo na lahi sa 10,000 Ancient Race, at ito ay sa halip ay gawa-gawa. Bukod dito, dahil ang Six Warlock Divine Sage ay nagmamay-ari ng Heaven's Legacy Cat, walang alinlangan na siya ay isang pambihirang miyembro ng lahi na iyon. Ngunit ang isang dalubhasa na tulad nito ay minarkahan na manirahan sa isang panlabas na dimensyon na tulad nito. Dahil ba si Francis ay ang ikasyam na mata ng Diyos? Ngunit hindi dapat malaman ng pantas na ako ang ikasyam na mata ng Diyos noong panahong iyon. Umiling si Francis. Ang Sage ay hindi nagsabi ng anumang uri noong panahong iyon, ang sinasabi lamang na ang kaliwang mata ni Francis ay nagkaroon ng pagkakataong mag-mature sa isang mata na maihahambing sa 8 Great God Eyes. Sa aspetong ito lamang, ang Six Warlock Divine Sage ay dapat na interesado sa kaliwang mata ni Francis. Bilang miyembro ng Heaven's Legacy Race, dapat ay kinuha niya ang mata ni Francis at kinuha ito para sa pagsasaliksik. Dahil hindi yun ginawa ng Six Warlock Divine Sage, medyo nabawasan ang pagdududa ni Francis sa kanya. Naramdaman niya na, dahil hindi pa napapansin ng Six Warlock Divine Sage ang kanyang mata noong panahong iyon, malamang na hindi siya magiging kaaway kapag nagkita sila sa hinaharap. Huwag na nating alalahanin iyon sa ngayon. Umiling si Francis at mabilis na umalis muli. Ang pagsisikap na unawain ang mga iniisip ng Heaven's Legacy Race ay walang iba kundi pagpapahirap sa isip. Hindi nagtagal at narating ni Francis ang flooding Lake City. Bees. Isang panaginip na ambon ang lumitaw sa katawan ni Francis. Unti-unti, binago niya ang kanyang hitsura hanggang sa bumalik siya sa Francis na isinilang sa Azure Flower Continent. Sa loob ng pag-aaral ng palasyo ng Panginoon ng Lungsod, si Julian ay may hawak na isang tinte na pagpipinta, pinagmamasdan ang tahimik at magandang babaeng inilalarawan dito. Isang bakas ng pagmamahal ang bumungad sa matanda niyang mukha. Knock knock. May kumatok sa pinto ng kanyang study. Sino ang pumunta doon? Inalis ni City Lord Lane ang ink painting at inilagay sa isang scholar at marangal na mukha. Tito Lane, ako ito. Itinulak ni Francis ang pinto at pumasok. Maaari siyang maglakbay sa palasyo ng Panginoon ng Lungsod ng hindi natukoy, ngunit ang pag-aaral ay pribadong espasyo ni Julian, kaya kumatok pa rin siya bago pumasok. Francis. Nanlaki ang mga mata ni City Lord Lane sa gulat habang nakatitig kay Francis.
Mula nang mawala sina Francis at Quincy, walang balita sa pares, hindi sa loob ng Canopy Great Country o sa kabuuan ng Azure Flower Continent. Francis, mangyaring umupo. Nakarelax ang noo ni City Lord Lane habang nakangiti siya. Sa kanyang mga mata, ang kanyang anak na babae ay kasama na ni Francis. Bagamat hindi pa bumabalik si Quincy kasama si Francis, malalaman niya ang kalagayan niya mula kay Francis. Napakahusay ng Quincy ngayon. Hindi mo kailangang mag-alala. Ito lang ang masasabi ni Francis sa sandaling ito. Napakakaunting tao sa Azure Flower Continent ang nakakaalam tungkol sa Continent Zone o sa Great Dynasties. Kung nagsimulang magsalita si Francis tungkol sa Ancient Desolate Realm of Gods, mas mahihirapan silang tanggapin ang kanyang mga salita. Ganun ba? Ngumiti si City Lord Lane, ngunit mukhang bigo pa rin siya. Ito ang ilang bagay na nais ni Quincy na ibigay ko sa iyo. Ito ang lahat ng mga mapagkukunan na maaaring magpahaba ng buhay ng isang tao. May isa pa siyang dapat asikasuhin sa oras na ito, kaya hindi siya sumama sa akin, ngunit sinabi niya na tiyak na babalik siya upang makita ka. Kinuha ni Francis ang ilang mahalagang mapagkukunan mula sa kanyang interspatial na dimensyon. Ito ang lahat ng bagay na binili niya mula sa Void Ocean Spiritual Palace. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng kanyang sariling mga mapagkukunan ay napakataas na kalidad. Ang pinakamababa ay nilalayong gamitin ng rank 6 True Gods. Paano niya makukuha ang isang tao sa True Spirit Realm? Same time na tinanggap ni City Lord Lane ang mga mapagkukunang inaalok ni Francis. Para kay Julian, na isang pinakamataas na True Lord, ang mga mapagkukunang ito ay lubhang mahalaga. Kung kukunin niya silang lahat, mapapalaki niya ang kanyang buhay ng hindi bababa sa 10,000 taon. Ang ikalawang araw pagkatapos ng pag-alis ni Francis, ang City Lord Lane ay pumasok sa Origin Core Realm, at naging Origin Core Sovereign. Bagamat ang pangunahing layunin ng mga mapagkukunang iyon ay upang madagdagan ang haba ng buhay, mayroon silang iba't ibang epekto pagdating sa iba pang mga aspeto ng paglilinang. Ang Cloud Area, ang Cloud Country, Broken Moon Clan. Lumakas ang lakas ng Broken Moon Clan na ito na ngayon ang numero 1 sekta ng 13 bansa. Ang paglilinang ni Clan Master Marcin ay umabot na sa maagang yugto ng True Mystic Realm. Pagkatapos ng lahat, si Marcin ay ang dating head disciple ng Broken Moon Clan. Siya ay orihinal na nagtataglay ng kamangha-manghang talento, at si Francis ay nag-iwan din ng ilang mapagkukunan bago umalis. Kaya, hindi nakakaiba para sa kanya na maabot ang antas na ito. Si Francis ay may divine status sa loob ng Cloud Country at ng Broken Moon Clan. Upang hindi magdulot ng anumang hindi kinakailangang gulo, pinahintulutan lamang ni Francis ang ilang miyembro na malaman na siya ay bumalik. Sa loob ng ipinagbabawal na lupain ng Broken Moon Clan, ang unang Elder, Marcin, Fulton, Elder Gordon, Elder Zhang, at Rina ay nagtipon. Ang mga ito ay, walang alinlangan, ang mga taong si Francis ang may pinakamagandang relasyon sa loob ng Broken Moon Clan. Francis, hindi ko akalain na makikita ka naming muli. Sina Elder Guan at Elder Zhang ay parehong maputi ang buhok at kulubot. Maliwanag na malapit na silang matapos ang kanilang mga buhay. Marshall Brother Hanford, kumusta ka na sa labas ng mundo? Sina Marcin at Fulton ay may lubos na pananabik para sa mundo sa kabila ng Azure Flower Continent. The outside world. Natural na malalaman mo kapag umalis ka na. Ngumiti si Francis at nagpasya na panatilihin silang nasa suspense. Sa loob ng ipinagbabawal na lupain, ang mga miyembro ng upper echelon ng Broken Moon Clan ay masayang nakikipag-chat kay Francis. Bago umalis, kumuha si Francis ng ilang mapagkukunan na maaaring magpapataas ng habang buhay. Sa totoo lang, maaari niyang direktang dagdagan ang mga paglilinang ng kanyang mga dating kasamahan. Habang dumarami ang kanilang mga cultivations, natural na tataas din ang kanilang mga lifespan. Gayunpaman, ito ay pinakamahusay na kung ang isa ay umakyat sa martial path na may sariling mga paa, hakbang-hakbang. Pagkatapos magpaalam, pinuntahan ni Francis ang kanyang ama at ina at binisita ang lugar na inookupahan ng mga miyembro ng Hanford family.
Ang kanyang pagbabalik ay natural na nagdulot ng sigaw ng pagkabigla at pagdiriwang mula sa lahat. Ginugol ni Francis ang kanyang mga sumunod na araw sa pamumuhay at samahan ang kanyang mga magulang. Dahil sa kung gaano kahirap bisitahin, nagpasya si Francis na gumugol ng kaunti pa sa lugar na ito. Ang sino mang makapangyarihang magsasaka ay magkakaroon ng oras kung saan sila ay pagod at gustong magpahinga. Si Francis ay nasa ganitong estado. Tinuring niya ang kanyang sarili bilang isang ordinaryong tao, namumuhay ng isang ordinaryong buhay kasama ng kanyang mga magulang, nakakalimutan ang tungkol sa paglinangbi pakopya lahat ng bagay tungkol sa sinaunang desolate realm of gods. Lumipas ang 5 taon. Para kay Francis, ang 5 taon ay walang halaga. Ang isang sesyon ng pag-iisa sa Ancient Desolate Realm of Gods ay maaaring 5 taon, o marahil ay isang partikular na mahabang paglalakbay. Habang naghahanda siyang umalis, gumamit si Francis ng mga pamamaraan na lumalaban sa langit at mataas na uri ng mga mapagkukunan mula sa Ancient Desolate Realm of Gods para baguhin ang kapalaran ng kanyang mga magulang at gawin silang immortal. Ito ay isang medyo mahabang proseso. Pagkatapos ng lahat, ang mga ordinaryong martial artist ay mahihirapang sumipsip ng mga kayamanan sa antas ng tunay na Diyos. Sa panahong ito, sinaliksik ni Francis ang kanyang God Eye. Ang 9th God Eye. Tapos tatawagin kitang The Dream God Eye. Binigyan ni Francis ng pangalan ang 9th God Eye. Sa isang panaginip, bumalik siya sa Azure Flower Continent. Ito ay talagang hindi maisip, at maaari lamang niyang gamitin ang panaginip upang ilarawan ang mata ng Diyos na ito. Nagsimulang saliksikin ni Francis ang mga kakayahan ng 9th God Eye. Ito ay dahil natuklasan niya na ang paggamit ng mga kapangyarihan nitong God Eye ay hindi makakaapekto sa dimensyong ito. Isang stream ng origin energy na pinagsama sa Dream God Eye. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lahat sa harap ng mga mata ni Francis ay tinina sa iba't ibang nakasisilaw na kulay. Parang ganoon din ang kalagayan ko noong pinunasan ko ang Diyos Lord Silverwing at God Lord Ghost Centipede sa pamamagitan ng pag-wave ng aking kamay. Biglang may napagtanto si Francis. Kung totoo ang lahat, sobrang nakakatakot. Pinupunasan ng isang tao sa pamamagitan lamang ng isang kumpas ng kanyang kamay. Nagsimulang magsaliksik at subukan ni Francis ang kanyang kapangyarihan. Isang araw. Buzz. Bees. Isang malaking halaga ng origin energy ang lumabas sa kaliwang mata ni Francis. Ang lahat ay naging parang panaginip at ethereal, lahat ng mga bagay ay tinina sa pinakamagagandang kulay ng mundo. Hinawakan ni Francis ang isang mesa sa tabi niya. Boom! Parang popping bubble, nawala ang table. Ang kakayahang iyon ay totoo. Si Francis ay labis na nabalisa. Sa mahinang paghawak sa mesa, nagawa niya itong mawala. Pagkatapos ay hinawakan niya ang isang upuan, at ito rin ay lumabas sa pag-iral. Nang magsimulang maglabas ng pamamaga ang kanyang kaliwang mata, tumigil siya. Ang kakayahang ito ay medyo nakakapagod, bulong ni Francis sa pagkabigla. Bagamat nagpunas lang siya ng isang mesa at isang upuan, ang pagpapanatili ng estado sa kanyang sarili ay kumonsumo ng malaking lakas. Malamang na matagal lang niyang napanatili ang estado sa unang pagkakataon at nabura ang 2 First Heaven Godlords dahil ang kanyang God Eye ay kakagising lang at nagkaroon ng sobrang dami ng origin energy. Bukod sa pagkonsumo ng enerhiya, naramdaman din ni Francis na siya ay pagod na pagod, at halos gusto na niyang matulog. Mukhang ang kakayahang pangarapan na ito ay lubhang nakakapagod din sa aking isipan. Bilang karagdagan, ang kakayahang ito ay kumonsumo ng divine power, soul power, at ay bloodline power. Naalala rin ni Francis na ang kakayahang gawing katotohanan ng mga pangarap ay nakakapagod ding gamitin. Tawagin na lang natin itong thought power. Nagpasya si Francis pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ang mga kakayahan ng pagsasakatuparan at pangarap ay ang pangunahing mga mamimili ng kapangyarihan sa pag-iisip. Sa sandaling ginawa ni Francis na immortal ang kanyang mga magulang, umalis siya. Nasaan ang Skeletal Division Leader? Naningkit ang mga mata ni Francis. Ang Skeletal Division Leader ay dapat na mga siwa sa Azure Flower Continent at panatilihin ang kapayapaan ng lugar na ito.
Kinailangan sumorsintimpalaan ni Francis para sa gawaing ito. Bees. Ang divine sense ni Francis ay unti-unting sumakop sa buong Azure Flower Continent. Ngunit wala siyang nakitang bakas ng Skeletal Division Leader. Wala rin siyang nakitang palatandaan ni Timor o Patriarch Hong. Ito ay medyo kakaiba. Pumunta si Francis sa Iron Blood Religion at nalaman mula sa mga miyembro ng upper echelon nito kung ano ang nangyari. Swish! Agad siyang nawala. Malapit sa panlabas na gilid ng Azure Flower Continent, dalawang puwersa ang lumulutang sa gitna ng malawak na dagat ng fog. Ang mga pinuno ng isang puwersa ay isang kalansay na natatakpan ng ginto at pilak na mga tato at isang malaking lalaki na may taas na 20 talampakan. Skeleton Patriarch, Clan Master Merlin, wala kang pagkakataong manalo. Magsumite sa Evil Spirit Holy Sect. Sa tapat nila ay isang payat na matanda na nakasuot ng itim na damit na nagsalita sa masasamang boses. Ang taong ito ay isang rurok na hari, malayo sa itaas ng Skeletal Man at ang higanti. Ang matanda na ito ay may 4 o 5 higit pang eksperto sa antas ng hari sa kanyang tabi. Hehe, anumang pagtutol ay walang kabuluhan. Ang buong mundong ito ay malapit ng maging atin. Patuloy ng payat na matanda. Ang Skeleton Patriarch, Clan Master Merlin, at lahat ng iba pang nangungunang eksperto mula sa kontinente ay nagpahayag ng mapait na ekspresyon. 1449. Hehe, anumang pagtutol ay walang kabuluhan. Ang buong mundong ito ay malapit ng maging atin. Patuloy ng payat na matanda. Ang Skeleton Patriarch, Clan Master Merlin, at ang iba pang nangungunang mga eksperto mula sa iba pang mga zone ay nagpahayag ng mapait na ekspresyon. Ilang dekada na ang nakalilipas, sa isang partikular na isla ng Azure Islands Zone, mabilis na bumangon ang isang paksayon na tinatawag ang sarili nitong Evil Spirit Holy Sect, na nilamon ang lahat ng iba pang paksayon sa loob ng Island Zone sa loob ng ilang maikling taon at pinag-isa ang buong isla. Ang Evil Spirit Holy Sect ay mabilis na nakatutok sa pagpapalawak sa iba pang mga Island Zone. Halimbawa, ang Azure Flower Continent, at ang Flowing Light Continent, kung saan nagmula si Clan Master Merlin. Nang maramdaman nila ang expansionist na pagnanasa ng Evil Spirit Holy Sect, nagkasundo ang dalawang Island Zone na labanan ito ng magkasama. Ngunit sa kanilang pagtataka, ang dalawang Island Zone ay paulit-ulit na natalo ng Evil Spirit Holy Sect. Ngayon, ang tatlong paksayon ay nagsimula ng opisyal na labanan. Buong mundo. Masyado kang ignorante. Alam ng Skeletal Division Leader na hindi ito katugma sa payat na Elder, ngunit ang usapang ito ng pamamahala sa buong mundo ay talagang katawa-tawa. Sa paglalakbay sa Kang Ocean kasama si Francis, natural na alam nito kung gaano kalawak ang sea zone na ito. Mayroong maraming napakalaking nilalang na naninirahan sa loob nito, at sa hilaga ay ang Continent Zone. Kiki, marami kang walang alam. Ikaw ay walang iba kundi mga taga-bayan. Baka sa mukha ang payat na matanda habang malupit na ngumiti. Sect Master, hindi sila magpapasakop, kaya gamitin natin ang lakas para sumuko sila. Isang matanda na may matalas na tuko ang sumugod sa gilid ng manipis na matanda, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may duguan at masamang ilaw. Patayin! Utos ng payat na matanda. Whoosh! Whoosh! Bang! Boom! Ang mga puwersa ng Evil Spirit Holy Sect, na nagngangalit na may masamang hangarin sa pagpatay, ay sumugod patungo sa pinagsamang hukbo ng Azure Flower Continent at Flowing Light Continent. Boom! Bang! Bumagsak! Ang nagkakaisang hukbo ay naglagay ng isang masiglang paglaban. Si Patriarch Hong, Timor, ang mga eksperto ng Canopy Great Kingdom, at ang mga miyembro ng upper echelon ng Sacred Alliance ay nasa loob ng hukbong ito. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ang nagkakaisang hukbo ay nasa likurang paa. Ang Evil Spirit Holy Sect ay hindi lamang mayroong mas malaking bilang ng mga top-class na eksperto, sila rin ay higit na nalampasan ang dalawang zone pagdating sa mga high-level na eksperto. Batay sa mga pagsisiyasat sa dalawang kontinente, ang Evil Spirit Holy Sect ay naigal-inang ng isang mataas na antas ng masamang sining na mas mataas kaysa sa anumang sining na makikita sa mga Island Zone. Ha!
Kung nandito lang sana si Francis o Trevor, madali lang sana malutas ang lahat. Malungkot na bumantong hininga si Patriarch Hong. Noong nakaraan, sina Francis at Trevor ay parehong itinuturing na mga kahangahangang hari. Nang umalis si Francis sa Azure Flower Continent, isa siyang emperor, habang si Trevor ay isang peak sovereign lord. Napakaraming potensyal nila na walang paraan upang malaman kung anong antas ang naabot nila ngayon. Napakaraming taon na ang lumipas, ngunit wala pang balita tungkol kay Francis. Umiling si Timor, walang pag-asa. Mamatay. Dalawang sovereigns ng Evil Spirit Holy Sect ang kinasuhan. Agad na pinangunahan ni Patriarch Hong at Timor ang ilang True Lord sa paglaban. Gayunpaman, ang dalawang kaaway na ito ay umabot sa isang mataas na antas sa masamang sining na iyon at hindi kapani-pani walang makapangyarihan, na agad na nagtutulak pabalik sa mga puwersa ng kabilang panig. Flush! Parehong nagsuka ng dugo sina Patriarch Hong at Timor habang isang True Lord na lang ang natira sa grupo. Kayong lahat, umatras. Ang Skeletal Division Leader ay tumawag habang ang isang array flag ay lumitaw sa kamay nito. Swish! Isang makapal na ulap ng apoy ng aswang bangkay ang lumitaw sa himpapawid, na naglalabas ng nakakatakot na corpse and hate energy. Isang daang pares ng duguan at ganid na mga mata ang lumitaw sa apoy ng bangkay ng aswang. Ang enerhiya ng bangkay na inilabas ng ulap ng apoy na ito ay talagang mas malakas ng kaunti kaysa noong umalis si Francis. Ang bawat sinumpaang Ghost Corpse ay may aura na malapit sa Great Origin Core Realm. Ang hitsura ng Ghost Corpse Array ay naging dahilan ng pag-urong ng isa sa mga hari ng Evil Spirit Holy Sect sa takot. Ang lakas ng Skeletal Division Leader na sinamahan ng Ghost Corpse Array ay nagbigay daan sa kanya na hawakan ang tatlong Void God Realm Kings ng sabay-sabay. Ito ba ang napapabalitang Ghost Corpse Array ng Division Leader? Nagulat si Clan Master Merlin sa hanay. Oh! Maaaring naabot na ng array na ito ang mga limitasyon nito, ngunit hindi ito masama. Ang payat na elder mula sa Evil Spirit Holy Sect ay lumutang sa hangin at pinanood ang labanan ng Skeletal Division Leader. Hindi pa rin siya kumikilos sa oras na ito, ngunit sa kabila ng pinakamahusay na pagsisikap ng nagkakaisang hukbo, natatalo pa rin ang puwersa ng dalawang kontinente. Ang Sect Master na ito ay nagustuhan ng hanay na iyon. Isang masamang liwanag ang sumilay sa mga mata ng manipis na elder, at bigla siyang sumugod sa Skeletal Division Leader. Ay hindi. Napangiwi ang Skeletal Division Leader nang magsimula itong umatras. Gamit ang Ghost Corpse Array, halos hindi nito kayang harapin ang tatlong hari. Kung ang isa pang hari ay sumali sa laban, siguradong matatalo ito. Bukod dito, ang haring ito ang pinakamalakas na eksperto sa panig ng kaaway, ang pinakamataas na King Sect Master ng Evil Spirit Holy Sect. Iniabot ng payat na elder ang isang kamay, isang napakalaking puting kuko ng buto ang nabuo dito, at pagkatapos ay nilaslas niya. Boom! Bang! Ang napakalaking Ghost Claw ay bumagsak sa Ghost Corpse Array, na nagpakawala ng nakakatakot na enerhiya ng Bone Daw. Ang lahat ng mga Ghost Corpses sa loob ng Ghost Corpse Array ay nabasag ng sabay-sabay, at ang kapangyarihan ng array ay agad na bumaba. Samantala, ang katawan ng Skeletal Division Leader ay itinapon sa Ghost Corpse Array. Hindi. Ang Skeletal Division Leader ay may malungkot na ekspresyon. Ang array na ito ang pinakamalakas nitong trump card. Mayroon lamang itong lakas ng isang ordinaryong hari, at sa pamamagitan lamang ng Ghost Corpse Array na ito ay pansamantalang nakalaban sa tatlong hari. Kung wala ang hanay, tiyak ang kanilang pagkatalo. Bukod dito, dahan-dahan nitong inalagaan ang array sa kasalukuyang antas nito, at iniwan ni Francis ang array para magamit nito. Kiki, akin na ang array na ito. Ang payat na elder ay umakyat sa Ghost Corpse Array, nagpadala ng surge ng Soul Intent pasulong upang paksay ng Soul Energy sa array. Pop! Hiss! Ang tatak ng kaluluwa ng Skeletal Division Leader ay agad na napawi. May tatak ng kaluluwa ng ibang tao dito, at napakahina. Masamang tumawa ang matanda nang mapansin niya ang ibang tatak ng kaluluwa sa ilan sa mga bangkay ng multo. Manem! Sino nandyan?
Nang hawakan niya ang mahina na tatak sa isang bangkay ng multo, ang payat na elder ay biglang nakaramdam ng hindi pamilyar na enerhiya, at ibinaling niya ang kanyang mga mata sa malayo. Nagkalat ang hamog na nagpapakita ng isang lalaking pilak ang buhok. Ang lalaki ay malamig at gwapo, ang kanyang kumikinang na pilak na buhok ay umaalingaw-ngaw sa mga kulay na parang panaginip. Gusto mong panasan ang tatak ng aking kaluluwa? Tumawag si Francis. Ang ilan sa mga ghost corpses sa Ghost Corpse Array ay ang mga personal niyang pinalaki sa Purple Saint Rolands. Ang mga tatak ng kaluluwa sa kanila ay hindi kailanman naalis. Napansin lamang ng payat na elder ang pag-iral ni Francis nang hawakan niya ang tatak ng kaluluwa na iniwan ni Francis. Ikaw ang nag-iwan sa mahinang tatak ng kaluluwa na ito. Napangiti ang matanda. Kahit na ang taong ito ay lubhang kakaiba at ang kanyang paglilinang ay hindi maarak, kung ang tatak ng kaluluwa ay napakahina, paano magiging napakalakas ng may-ari? Francis. Lumingon ang Skeletal Division Leader. Pagkatapos ng isang saglit na pagkabigla, ito ay naging lubhang nabalisa. Francis. Bumalik na siya. Ang mga miyembro ng Upper Echelon ng Sacred Alliance ay bumaling lahat ng nakikiusap kay Francis. Noon, ibinunyag ni Francis ang kalooban ng isang emperador, dahilan upang sumuko ang tatlong hari ng Pure Moon Spiritual Sect, Blackcliff Palace, at Moon Demon Palace. Deputy Patriarch Hanford, ang mga miyembro ng Iron Blood Religion ay nagpatira pa lahat. Si Francis ay hindi na natili sa Iron Blood Religion matapos siyang maging Deputy Patriarch, o wala pa siyang nagawa sa kapasidad na ito bago mawala, ngunit alam ng lahat sa Iron Blood Religion ang mga ginawa ni Francis. Kahit na hindi pa siya nagpakita, mayroon siyang hindi mabilang na mga mananamba. Si Empress Queen at ang Canopy King ay tila nakakita ng pag-asa, ngunit nang maisip nila ang mga sama ng loob na umiiral sa pagitan nila ni Francis, hindi nila maiwasang iyuko ang kanilang mga ulo. Francis. Sino iyon? Nakatuon ang clanmaster na si Merlin sa nagyayelong pilak na buhok na kabataang iyon sa kalangitan at pakiramdam niya ay nakatitig siya sa walang hangganang mabituing kalangitan. Si Clanmaster Merlin ang master ng numero 1 clan ng Flowing Light Continent. Nabalitaan lang niya na tinalo ng Skeletal Division Leader ang Scarlet Moon Patriarch para pag-isahin ang Azure Flower Continent, ngunit hindi siya pamilyar sa Francis na binanggit sa mga kwentong iyon. Natigilan ang lahat mula sa Evil Spirit Holy Sect sa mga aksyon ng mga Azure Flower Continent sa larangan ng digmaan. Sino ka? Tinitigan ng payat na elder si Francis. Siya ay orihinal na naniniwala na ito ay ilang random na upper echelon mula sa Azure Flower Continent, ngunit mula sa mga ekspresyon sa mga mukha ng mga tao mula sa Azure Flower Continent, ang lalaking may pilak na buhok ay hindi simple. Ako si Francis. Bingi ka ba? Bumagsak ang ekspresyon ni Francis. Ikaw. Nanlamig ang mukha ng matanda sa galit. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maramdaman ang cultivation ni Francis. Higit pa rito, ang kaguluhang ginawa ni Francis sa hukbo ng Azure Flower Continent ay naging dahilan upang ayaw niyang kumilos ng walang ingat. Sa sandaling ito, Master, ang iyong nasasakupan ay walang kakayahan at hindi kayang protektahan ang Azure Flower Continent. Napaluhod ang Skeletal Division Leader at humingi ng paumanhin. Ang tanawing ito ay nabigla sa hindi mabilang na mga eksperto mula sa Azure Flower Continent. Iilan lang sa Azure Flower Continent ang nakakaalam ng relasyon ni Francis at ng Skeletal Division Leader. Sa mata ng karamihan ng Azure Flower Continent, ang Skeletal Division Leader ay ang Palace Lord ng numero 1 paksayon ng Azure Flower Continent, ang Scarlet Moon Palace, na walang sinasagot at nakatataas sa lahat. Ngunit ngayon, ang pinakamalakas na tao ng Azure Flower Continent ay nakaluhod sa harap ng isa pa at tinatawag siyang Master. Ang taong ito. Sino lang? Nagulat din si Clanmaster Merlin. Ang Skeletal Division Leader ay malayong mas malakas kaysa sa kanya, ngunit ang bagong dating na ito ay ang Master ng Division Leader, kaya tiyak na nagtataglay siya ng pambihirang lakas. Ang krisis na kanilang kinakaharap ay maaaring madaling malutas. Bibigyan ko kayong lahat ng 3 segundo para makaalis dito at makaalis sa Azure Islands Zone.
Malamig na tinitigan ni Francis ang payat na elder. Ano? Ang mga salita ni Francis ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa Evil Spirit Holy Sect. Sect Master, magsama-sama tayo at patayin ang lalaking ito. Napakarami nating hari. Ano ang kinatatakutan natin? Palihim na nagmensahe ang mga hari ng Evil Spirit Holy Sect. 3. 2. Mahinang binilang ni Francis. Lahat ng mga tao mula sa Azure Flower Continent ay nasa sabik sa tanawing ito. Mula sa hitsura nito, si Francis ay lubos na nagtitiwala sa pagtatalo sa Evil Spirit Holy Sect. Samantala, ang mga eksperto mula sa Flowing Light Continent ay nakatitig kay Francis na tulala. Bata, ipinapayo ko sa iyo na huwag gumawa ng mga kaaway sa atin. Napangiti ang payat na matanda habang siya ay tumatawag. Isa. Nang sabihin ni Francis ang salitang ito, naging abnormal na tahimik ang larangan ng digmaan. Patayin ang taong ito. Ungol ng payat na matanda. Hindi na niya kayang tiisin ang pagmamataas at labis na pagwawalang bahala ni Francis. Whoosh! 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 Umalis ang lahat ng hari ng Evil Spirit Holy Sect, inilabas ang kanilang walang hanggan na lakas habang dumadagindong sila patungo kay Francis. Ang mga hukbo ng iba pang dalawang zone ay nadama ang kanilang mga puso na lumukso sa kanilang mga lalamunan habang sila ay malapit na nanunood. Pangarap. Napabuntong hininga si Francis, at pagkatapos ay ang kanyang kaliwang mata ay sumabog sa nakasisilaw na panaginip na ambon. Bilang isang half-step na Godlord, ayaw niyang i-bully ang mga hari at emperador ng Continent Zone, ngunit dahil hindi sinamantala ng kanyang mga kalaban ang pagkakataong inialok sa kanila, hindi nila masisisi si Francis. Bukod pa rito, maaaring subukan ni Francis ang kanyang bagong kakayahan, Dreamification, sa mga taong ito. Bees. Pagkalipas ng ilang sandali, lahat ng nasa loob ng 10,000 li ng Francis ay kinulayan ng parang panaginip na kulay. Sa sandaling ito, ang lahat na kinulayan sa panaginip na kulay na ito ay hindi maipaliwanag na nakadama ng hindi pa naganap na panganib, at hindi sila ng ahas na kumilos ng walang ingat. Whoosh! Inilahad ni Francis ang isang kamay at kumaway. Ang 5 haring sumusugod sa kanya ay biglang nagkalat at naglahong parang dandelion na humaharap sa malakas na bugzo ng hangin. Nawala na lang ang 5 kings. Kailangang mapagtanto ng isa na ang buong Azure Flower Continent ay mayroon lamang isang Void God Realm King sa Skeletal Division Leader, ngunit sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, natanggal ni Francis ang 5 hari. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.